Pinagpalang araw sa inyong lahat mga kabangers at mga kayanggaw. Lalong-lalo na po sa inyo kabanong. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan nung ako ay binata pa. Ang karanasan na ito ang siyang sumubok sa aming pagkatao. Lalong-lalo na sa aming mga pananaw. Ito rin ang nagpatunay sa akin na ang pagiging sakim ay walang maidudulot na maganda sa buhay ng kahit na sino. Dahil sa karanasan na ito, mas lalo kong naintindihan na ang lahat ng desisyon na ginagawa natin sa mundo ay may kapalit. Maaring maganda ang dulot nito sa atin at mas masama pa ay maaari din nating ikamatay. Ako po si Rico, ang sender na maghahatid ng kwento ngayong araw. At ito ang aking kwento. Bago po natin simulan ng kwentong handog ngayong gabi, kung maaari lang ay pindutin niyo muna ang subscribe button bilang suporta na rin sa ating channel. Bawat suporta na inyong ibibigay ay malaking tulong para may pagpatuloy ang paghahatid namin ng kwento. Maraming salamat po mga kabangers. Rico, naipasok mo na ba yung mga sinampay natin? Kanina patay. Kanina patay? Sinong patay? Ang sabi ko, kanina ko pa po naipasok ang mga sinampay, Itay. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, Tay, ayos ka lang ba? Ayo naman. Bakit mo naman naitanong bigla? Kasi, naghihimay ka bigla ng malunggay eh. Buwang ka pala eh. Ito yung uulamin natin ngayon. Hahaluan ko lang ng kaunting manok. Masarap ang sabaw habang maulan eh. Narinig kita kanina, Tay, kausap mo si Ma'am Pedring. Hayaan mo na. Gano'n naman talaga ugali ng siyang yun eh. Huwag kayo maglala, Tay. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, hindi ka na uutang sa siraulong yun. Ayos lang naman ako, Rico. Masaya na ako kasi sinasamahan mo ako sa pagtitinda ng asin natin. Ang kaso ngayon, medyo maulan ng mga nagdaang araw kaya ayan, ang hirap magbenta. Paano kung patusin ko na kaya yung inaalok sa akin na trabaho ni Ate Belen? Ay nako, tumigil ka. Hindi totoong magiging waterboy ka ron. Kapag nasa bayan ka na, mamanyakin ka lang ng babaeng yun. Alam mo naman na may gusto sa'yo yung dati pa, di ba? Hinihintay ka nga lang yata nun na nasa legal age ang edad mo eh. Sayang din naman eh. Maganda din naman si Ate Belen kahit na nanay na siya. Tumigil ka ha. Balanding babae yun. May asawang OFW yun sa Qatar. Papayag ka na lalandin ka ng isang yon? Magtinda ka na lang na asin kaysa maging kabit. Ang mabuti pa, kunin mo yung payong. Lumabas ka at mangutang ka muna ng cubes dun kila Piting. Hindi pala ako nakabili kanina eh. Pakamot-kamot na lang akong naglakad palabas sa bahay, Kabanong. Kinuha ko ang payong namin na gutay-gutay na. Sa hirap ng buhay, pati payong hindi na namin mapalitan. Nagtitiis na lang kami sa sira-sira. Kahit na nakapayong ako, ay nababasa pa rin ako. Pero wala akong magagawa kundi ang tiisin ng ganong sistema. O pre, anong sayo? Pwede bang makautang muna ng cubes? Panghalo lang sa malunggay namin. Wala na kasing pera, pre. Walang problema. Gusto mo, dalawa pa para mas malasa. Baliw. Wag na, ayos na isa. Oh, ayan. Okay na yan? Oo, okay na to. Salamat ah. Pre, kumusta AirPods mo? Okay naman siya. Bakit? Binatukan ni Ma'am Pedring yun eh. Kung tarantado lang ako, sinulsulan kong AirPods mo para labanan siya. Ano? Binatukan? Hindi ko yata nakita yun ah. Oo pre, naawa nga ako sa AirPods mo eh. Kasi kahit ginawa na yun sa kanya, nakangiti pa rin siya kay Ma'am Pedring. Ba't tarantado yun ah? Oo, baka naman gumawa ka pa ng gulo ha. Hindi. Pero sa susunod kapag nakita kong ginawa niya yun sa tatay ko, papangahan ko siya gamit ng talampakan ko. Ha? Paano yun? Sige na pre.
Balik na ako, baka hinihintay na ako ni tatay eh. Ay pre, bukas kapag wala kang ginagawa, sama ka sa amin ha. Laro tayo basketball. Tumango na lang ako, kahit na alam ko naman sa sarili kong hindi ako makakasama sa kanila. Sa halip kasi na maglibang-libang ako, nilalaan ko na lang ang libreng oras ko sa paghahanap ng pera. Lalo na sa mga panahon na mahina ang tinda namin ng asin. Sabay kaming kumain ni tatay. Pinagtiyagaan na lang namin ng tig-isang maliit na pakpak na manok. Mas marami pa ang sabaw kaysa sa laman. Ganun palagi ang ginagawa namin para kahit papaano, marami pa rin kaming makain. Pagkatapos pumunta na lang ako sa maliit naming kusina. Naroon ang asin na ilalako sana namin kinabukasan. Pinagpahinga ko na si tatay. Ako na ang tumapos ng pagsasalok sa mga plastik. Dakong 12:00 na ako natapos, natulog na rin ako. Kinabukasan paggising ko, maulan-ulan pa rin, pero hindi na ganun kalakas. Kailangan ko lumabas noon para makapaglako ng asin. Masama ang pakiramdam ng tatay ko, kaya mag-isa ko lang na iroronda ang daladala kong asin. Hindi kasi kami pwedeng tumigil sa pagtitinda ng asin. Wala kaming makakain. Aling Fe, asin oh, masarap to. Kapag inalo mo to sa niluluto mo, nakko, makakalimutan mong maalat to. Patawa-tawa na lang ang matanda, pero bumili rin naman siya. Dinadaan ko na lang din talaga sa kung ano-anong pautot para lang may bumili. Makalipas ang 1 oras, naubos na rin naman ang dala ko. Kakaunti lang din naman. Pauwi na sana ako nang mapadaan naman ako sa bahay nila Gary. Kababata namin ni Piteng. Nakita ko siyang nasa bakuran. Parang problemado. Sunod-sunod ang paghit-hit niya ng sigarilyo. Nilapitan ko siya para kumustahin. O pre, ano? Ayos ka lang? Uy, ikaw pala. Oo, ayos lang naman ako. Ano bang nangyari? Yung kapatid kong baliw eh. Kung ano-ano na namang sinasabi. Naiinis na ako. Lumabas na lang ako, baka masapa ko pa eh. Uy pre, huwag kang ganyan ha. Alam mo naman na may problema sa pag-iisip yung kapatid mo. Ikaw na lang ang umintindi. Pare naman, hindi ako makatulog ng maayos kasi ang dami-dami niyang sinasabing weirdo eh. Buisit. Dahil din sa kanya kaya nawalan ako ng trabaho eh. Abay, pumunta ba naman sa sagingan tapos sinabihan niya yung boss namin na kampon daw ng kadiliman? Ay, nako, problema nga yan. Pero ano ba kasi mga sinasabi ng kapatid mo? Puro siya sabi na may kadiliman daw na darating dahil sa isang pagkakamali at pagiging sakim. May mga nilalang daw na mabubulabog. Tapos yung mga ano raw na, mga ano? Uy, anong mga ano? Basta, mga aswang daw. Aswang? Matagal nang walang aswang ah. Hindi naman kasi totoo yung mga yan eh. Gawa-gawa lang yan ng mga siraulo. Kaya nabubisit ako sa kapatid ko eh. Kung ako lang masusunod, pinatapon ko na sa mental hospital yan eh. Nakakaabala na eh. Kahit ako na gusto lang namang mabuhay ng maayos eh, napupirwisyo pa. Pero pre, mas maganda rin naman kung idadaan natin sa may nahong usapan ng lahat. Palagi mong tatandaan na hindi mo kailangan manakit para maayos ang isang bagay. Oo, sige. Maraming salamat. O paano? Una na ako. Relax ka lang ha. Palabas na sana ako ng bakuran nila pero narinig kong sumigaw ang kapatid niya. Sinasabi nitong ang kadiliman daw ay malapit lang sa liwanag. Nagkatinginan na lang kami ni Gary. Napapailing na lang siya ng may pagkadismaya. Makalipas ang ilang araw, naging maganda na rin ang panahon. Balik paglalako na kami ng tatay ko dahil bumuti na rin naman ang pakiramdam niya. Kahit na malayo na kami, hindi pa rin kami nakakaramdam ng pagod. Sanay na kami ni tatay sa lakaran. Nabalita mo na ba yung nangyari sa San Fernando? Ho? Bakit? Anong meron? Nagkagulo.
May kumakalat kasing balita na may naitatagong kayamanan sa kagubatan na malapit sa kanila. Kaya lahat ng tao ron, nagsikilos, naghanap. Pero wala naman silang nakita. Kayamanan? Yan ba yung sinasabing kayamanan na iniwan at tinago ng mga Hapones dito sa Pilipinas? Oo, yun na nga. Pero wala naman kasing kasiguraduhan kung saan dito sa Pilipinas iniwan yun eh. Pero tingnan mo yung mga taga San Fernando. Desperado silang lahat kahit walang kasiguraduhan. Grabe, no? Ganon ang epekto sa kanila ng kahirapan. Bakit tayo, Tay? Hindi naman tayo ganon. Mahirap din naman tayo, ah. Kasi tayo, naniniwala tayo na kaya tong isalba ng pagsusumikap at pagtsatsaga. Pero Tay, hindi ka ba napapagod sa buhay natin? Ano bang klaseng talong yan? Malamang nakakapagod maging mahirap. Pero wala naman tayong ibang mapagpipilian kundi ang lumaban at magpatuloy eh. Alam mo kung bakit gusto ko pa rin tumuloy? Kasi kasama kita. Ganun din naman ako, Tay eh. Ikaw lang din naman ang pinaguhugutan ko ng lakas. Kaya nga hanggat maaari, gawin natin ang makakaya natin para makapamuhay ng marangal. Napangiti na lang ako sa sinabi ng tatay ko, Kabanong. Sa aming pagpapatuloy, narating na rin namin ang isa pang baryo. Pagpasok pa lang namin ay may mga sumalubong na sa amin. Pinakyaw nila ang mga natitira naming tinda. Masaya naman kami kasi maaga kaming makakauwi. Naku, maaga tayo makakauwi nito, Tay. Ang saya naman ng araw na to. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hanggat naniniwala tayong kaya nating umunlad sa maayos na paraan, ay gagabayan tayo palagi ng Panginoon at bibigyan niya tayo ng biyaya. Hindi na kami nagtagal pa sa lugar na yon. Agad na rin kaming umalis. Pero habang naglalakad kami pauwi, meron kaming natanaw na grupo ng mga kalalakihan na armado na pumasok sa kagubatan. Agad akong hinila ni tatay sa gilid. Tay, anong meron? Bakit may mga dala silang baril? Hindi ko rin alam. Pero mukhang mga rebelde mga yan. Lumapit kami roon at sumilip kami sa gubat. Nakita namin ng mga armadong lalaki na parang may hinahanap sila. Find the treasure now. We need to find the treasure. Or else I will kill you all. Tay, mukhang hindi sila rebelde. Kano yun, oh? Hinahanap din nila yung kayamanan. Diyos ko, pati mga armadong tao ay naghahanap na rin. Sino ba kasi nagpakalat ng balitang yon? Tay, umalis na tayo dito. Baka mamaya makita pa nila tayo. Baka madamay tayo. Kabadong-kabado ako nung mga oras na yon, Kabanong. Agad na rin kaming umalis ni tatay. Buti na lang din ay hindi nila kami nahalata. Nakabalik naman kami ng payapa sa amin. Pagdating nga namin sa baryo, naririnig na rin namin sa iba ang usap-usapan tungkol sa kayamanan. Umabot na yun sa amin. May mga tao na rin sa amin na nagkakaroon ng interes sa kayamanan na yon. Oh, ano yan pre? Ibebenta na? Oo, bulok na eh. Wala na tong silbi. Papatimbang ko na lang. Nabulok na kasi ito eh. Sayang nga oh. Hindi na kasi namin ito nagamit mula nang ma-flat yung gulong. Sayang yung bisikleta na yan ah. Pero wala. Timbangan na lang talaga bagsak niyan. Pre, anong masasabi mo dun sa kumakalat na haka-haka tungkol dun sa kayamanan? Naiintriga rin ako. Parang gusto ko na nga rin makihanap eh. Wala pa namang kasiguraduhan na nandito yun sa probinsya natin eh. At mas lalong wala namang kasiguraduhan na totoo nga yun. Paano kung meron? Di paldo-paldo yung makakakuha nun. Kung wala, nagsayang lang ng lakas sa mga taong maghanap nun dun. Pero wala namang masama kung susubukan. Sa hirap ng buhay ngayon, lahat ng paraan para makaahon, dapat hindi na natin pinapalagpas. Wala namang mawawala sa atin kasi walang-wala rin naman na tayo ngayon eh. Oh, si Gary yun ah. Kung ano? Hoy! Gary! Halika dito!
Nakasimangot ka na naman ah. Visit kasi sa bahay eh. Oh, ano na naman ba nangyari? Parang lagi ka nalang inis ah. Pinatake na naman ng katarantaduhan yung kapatid kong may sapak. Oh, kalma, relax. Bakit? Ano na naman ba yung nangyari? Ayun, sigaw ng sigaw. Sabi na may grupo daw ng mga armado ang makakakita sa hinahanap ng lahat. Tinatanong ko nga kung alam niya kung nasaan yung kayamanan na hinahanap ng mga tao eh. Tinawanan lang niya ako. Ay ayun, nabwisit talaga ako. Umalis na lang ako kaysa masapak ko pa eh. Sa sinabing yon ni Gary ay nagtindigan ng mga balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko dahil yon sa pagiging tugma ng sinabi ng kapatid niya at sa nakita namin ng tatay ko. Bigla ko na lang naisip na baka magkatotoo na ang mga armadong lalaki na yon na makahanap sa kayamanan, kung sakaling meron man. Umiiling-iling na lang ako, Kabanong. Pilit kong inaalis sa isip ko na walang basihan ng sinasabi ng kapatid niya. At nagkakataon lang din na merong armadong grupo na naghahanap sa kayamanan. Nang maging kalmado na si Gary, umalis na rin siya kasama si Piteng. Nilapitan naman ako ni tatay at inabutan ng kape. Iniisip ko pa rin ba yung nakita natin kanina? Ay, oo, tay eh. Pero narinig mo ba yung sinabi ni Gary kanina? Ha? Hindi. Ano ba yon? Yung kapatid niya raw kasi, yung may problema sa pag-iisip. Sinasabi na may armadong lalaki daw na makakahanap ng kayamanan. Di ba, meron tayong nakitang armadong grupo kanina. Hinahanap din nila yung kayamanan. Baka nagkataon lang. Alam mo naman, ang mga taong wala sa katinuan kung ano-ano lang ang sinasabi. Wala namang basihan yung sinabi niya eh. Minsan nga kapag dadadaan ako sa bahay nila, naririnig ko yung sinasabi ng kapatid niya. May babagsak daw na malaking bulalakaw sa barangay natin. Wala namang nabagsak ah. Kasi hindi naman talaga makatotohanan ng mga naiisip ng kagaya niya. Kaya kung ako sa kanila, dalhidan nila sa tamang pasilidad para naman matugunan yung pangangailangan ng kapatid niyang si Gary. Kasi, nako, lalong mababaliw ang taong yon kung nasa bahay nila at hindi naman naasikaso. Nakakaawa lang. Napabuntong hininga na lang si Papa. Napaisip din ako sa sinabi niya. Pinagpalagay ko na lang na baka nga nakakataon lang ang lahat. Sa mga sumunod pang araw, patuloy na namayagpag ang usapin tungkol sa iniwang kayamanan ng mga Hapon. Dumami na rin ang nakaroon ng interes, pero wala namang kahit na isa sa kanila ang nakakita sa hinahanap na yaman. Tubal ng benta ngayon, anak. Ay, nako, kaya na kaya muna tayo rito. Oo, kaya nga tay eh. Nakakadalawang plastic pa lang tayo. Dahil pang laman itong bayong ko eh oh. Ako nga, natatay ako eh. Teka, saan ba pwedeng tumae rito? Naku, bawal dito sa labas tay. Doon oh, pasok tayo sa gubat. Doon ka maganap. Bilisan natin. Masakit na yung tiyan ko. Baka mamaya abutin pa ako dito sa salawal ko. Naku, nakakahiya. Agad kaming naglakad papasok ng gubat. Sakto na meron kaming natanaw na ilog. Umupo na si tatay sa likuran ng puno. Ako naman kumuha ng tubig na ipanghuhugas niya. Nang sumalok na ako ng tubig gamit ang sirang galon na nakita ko sa gilid, natanaw ko sa kabilang parte ng ilog ang mga armadong lalaki. Nagmamadali sila at base sa kilos nila, parang ang saya-saya nila. Dahil sa kuryosidad, bigla ko na lang naisipan na sundan sila. Binitiwan ko na muna ang hawak kong galon. Pansamantala, nawala na sa isipan ko na naghihintay pala ng panghugas ang tatay ko. Anong ginagawa nila? Bakit parang masaya sila? Sila yung nakaraan ah. Nahanap na kaya nila yung kayamanan? Kahit na alam kong delikado, sinundan ko pa rin sila, Kabanong. Hanggang sa nakita ko na lang silang nakatigil sa harap ng isang kuweba. Ako naman ay nagtago lang sa ilalim ng punong mangga. Check this cave! Check the area!
I know! This is the right location! Move! 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 Mukhang nahanap na nga nila. Pero saan dito? Teka, hihintayin ko pa bang makita nila? Wag na siguro. Kailangan ko na lang makabalik. Tatayo na sana ako pero meron akong natapakan na lata. Nakalika ako ng tunog. Napatingin tuloy ang mga armadong lalaki sa kinaroroonan ko. Otomatikong dumaloy ang kaba sa sistema ko. At ang tanging nasa isip ko noon ay agad na umalis at iligtas ang sarili. What are you waiting for? Follow him! Buti na lang ay hindi nila ako binabaril ng mga sandaling yon. Kaya binilisan ko na lang ang pagtakbo. Nang mabalikan ko si tatay ay hindi pa rin siya nakakapaghugas. Wala ring malapad na dahon na pwede niyang magamit. Nasaan yung tubig? Kanina pa ako dito naghihintay sa'yo Isuot mo muna yung short mo, tay. Hinahabol ako eh. Wala pa akong hugas, buwang ka ba talaga? Mangangamoy ako nito. Nandiyan na sila eh. Tara na. Sino bang... Hindi ko na hinintay pang makapagsuot siya ng short. Dali-dali na kaming tumakbo palabas ng kagubatan na yon. Nang medyo makalayo na kami at makapagtago sa mga halamanan, nakita naming nilagpasan na rin nila kami. Nakahinga na rin ako ng maluwag, pero napatakip ako ng ilong nang maamoy ko si tatay. Ang pautoy! Sira ulo ka pala eh. Paano hindi ako magiging babaho hindi naman ako nakapaghugas ng puwet. Teka, ano ba kasi nangyari? Bakit ka sinusundan ng mga yon? Nakita ko kasi silang pumasok sa kabilang parte ng gubat. Sinundan ko. Nalaman ko na parang nahanap na nila yung eksaktong lugar na kinalalagyan ng kayamanan. Yun ang narinig ko. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ewan ko. Yun ang sabi ng matandang kano eh. Pabayaan mo na sila. Ikaw para ka siraulo Mapapahama ka pa sa ginagawa mo. Tingnan mo ako. Hindi ako nakapaghugas ng puwet. Paano ako uuwi nito ngayon? Hindi dito na lang kayo. Hahanapan na lang kita ng malapad na dahon. Baka naman kung saan ka pa magpunta niyan Sasapukin ko na talaga yung mukha mo. Hindi na utay. Basta dito ka lang. Ang baho mo ni. Nakahanap naman ako ng malapad na dahon para kay tatay. Pagkatapos niyang mapunasan ng puwet niya, ay nagmamadali na rin kami makalis doon. Nakauwi naman kami ng maayos. Natulala na lang ako sa gilid dahil sa mga nangyari. Hindi pa rin mabura sa utak ko kung papaanong hinabol ako ng armadong lalaki. Habang nagmumuni-muni sa harapan ng bahay namin, nilapitan ako ni tatay at inabutan ng mainit na tableya. Ramdam ko na nag-aalala rin siya sa akin. Hindi na kasi ako makausap na maayos mula na makauwi kami. Iniisip mo pa rin ba yung kanina? Oo, tay. Natakot ako. Akala ko kanina katapusan ko na. Siguro sa susunod, hindi talaga dapat nagpapatalo sa kuryosidad no? May mga pagkakataon talaga na nilalamon tayo ng kuryosidad. Pero minsan, yan din talagang magpapahamak sa atin. Kaya dapat, kaya rin nating labanan yon. Basta, isipin mo na lang para hindi mangyari to ulit. Isipin mo na lang na dapat hindi ka maging tsismoso. Kasi hindi naman gawain ng lalaki yun Siguro dapat ganun na lang ang gawin ko. Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa ko. Pero sa isip-isip ko, parang nagkaroon ako ng interes sa kayamanan na hinahanap nila. Dahil kung sakaling totoo ngang naroon ng kayamanan, siguradong paldo-paldo sila. Sumapit ang gabi, hindi na ako nakatiis. Nakipagkita ko kay Piteng at Gary. Hindi ko na kaya pang itago ang nalalaman ko. Total, kaibigan ko naman sila. Naikwento ko sa kanila kung anuman ang natuklasan ko. Sinasabi mo na yung mga armadong lalaki, nahanap nila yung Yamashita treasure? Yung ba ang tawag doon? Basta, narinig ko na doon daw yung kayamanan. Pero
Hindi ko sigurado kung saan banda doon Malakas ang kutob ko. Sa loob yan ng kuweba. Ang tanga-tanga naman ng mga Hapon kung iiwan nila yung kayamanan sa labas ng kuweba, hindi ba? May punto si Gary. Siguradong nasa loob nga yun. Ano naman kung nasa loob? Huwag niyong sabihin na pupunta kayo ron. Rico, ito na pagkakataon natin para umahon sa buhay. Hindi pa ba natin to papatulan? Naririnig mo ba yung sarili mo? Delikado, Gary. May mga baril ng mga taong nauna ron. May mga baril? Ano naman? Hindi ba nauubos sa mga bala nila? Kayang-kaya natin sila, basta tamang diskarte lang. Rico, kapag nakakuha tayo ng kayamanan, hindi ka nauutang sa amin. May pera na tayo. Yayaman tayo. Makakaalis na rin tayo sa lugar na ito. Hindi ba naiisip yun? Gusto kong yumaman, pero hindi sa mapanganib na paraan. Sa anong paraan? Sa pagtitinda ng asin? Iniinsulto mo ba yung hanap buhay namin ng tatay ko, Gary? Hindi naman yun yung gusto kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, walang yayaman sa pagbebenta ng asin. Walang di ganun nga yun. Patapusin mo muna kasi ako. Salita ka ng salita eh. Oo, tama na yan. Mag-aaway pa kayong dalawa eh. Kung ikaw ayaw mong yumaman, pwes ibahin mo ako, Rico. Pagod na ako sa buhay kong to. Gusto ko na makaahon, no? Gusto ko na makaalis dito. Pupuntahan ko kung saan yun, bukas ng gabi. Kung talagang gusto nyo, sumama kayo sa akin. Pero bahala kayo kung ayaw nyo. Ako na lamang isang yayaman. Naglakad na palayo si Gary. Nung oras na yon, parang pinagsisisihan ko nang sinabi ko sa kanila ang lokasyon ng kuweba. Hindi dahil sa ayaw ko makakuha sila ng kayamanan, kundi dahil ayaw kong mapahamak sila. Kinabukasan, tahimik ang lugar namin. Himala na wala akong naririnig tungkol sa usap-usapang kayamanan. Parang kalmado, hanggang sa sumapit na nga ang kinagabihan. Nagulat na lang ako nang makita ko ang tatay ko na nakabihis na. May dala-dala siyang malaking bag na mukhang wala namang laman. Oh, ano ka ba? Bakit nandiyan ka pa? Hindi ka ba sasama sa akin? Wala ka naman sinabi na maglalako tayo ng asin sa ganitong oras eh. Sino nagsabi na maglalako tayo ng asin? Ano kung gagawin natin? Wala ka namang sinabi sa akin kanina. Wala akong sinabi. Kung wala akong sinabi, sumama ka na. Makikikuha tayo ng kayamanan. Hindi pwedeng sila lang. Ano pinagsasabi niyo, Tay? Alam na ng lahat ng taga rito ang tungkol sa kayamanan. Mamaya, papunta na sila ron. Iniintay lang nila ang kapitan natin. Kaya nga bago sila makarating doon, unahan na natin. Total, ikaw naman ang unang nakatuklas doon, di ba? Diyos ko naman, Tay. Pati ba naman kayo? Akala ko ba mas magandang mamuhay ng pinaghihirapan? Bakit parang nag-iba rin yung pananaw mo ngayon? Nagbabago ang pananaw ng tao depende sa pangangailangan, anak. Kaya nga gusto ko, umahon na tayo. Sawang-sawa na ako sa buhay na ganito. Kaya sumama ka na sa akin. Kukurot lang naman tayo ng kaunti eh. Tay, hindi ko sigurado kung talagang nahanap nila yung ginturon. Wala akong matibay na ebidensya na nagsasabing nakita nga nila. Narinig ko lang. Isa pa, delikado dun. Alam niyo naman na mga armado mga yun eh. Hindi kayo sasantoy ng daladala nilang mga baril na matataas ang kalibre. Kung ayaw mo, ako na lang. Kikilos na ako kaysa maunahan pa tayo ng mga kalugar natin. Mauubusan pa tayo eh. Sandali nga. O ano, nagmamadali ako eh. Oo na, kasama na po ako. Kakainis naman oh. Hindi ka rin pala makakatiis eh. Sasamahan ko kayo kasi nag-aalala ako sa inyo. Ayaw kitang mag-isang maglakad. Rico, hindi naman natin to gagawin dahil sakim tayo. Gagawin natin to para makain ka naman ng kaunti sa buhay. Hindi naman natin uubusin eh. Kukuha lang tayo ng sapat sa atin. Huminga ako ng malalim. Kahit natutol ako sa sinasabi niya, wala akong magagawa kundi ang samahan siya.
Hindi ko rin naman pwedeng hayaan na lang na lumakad siya ng walang kasama. Lalo pat ang mga pwede niyang madatnan doon ay mga taong maaaring makapatay sa kanya. Habang abala pa ang mga tao sa pagpupulong nila, sinamantala na namin ni tatay ang pagkakataon. Palihim kaming umalis. Mabilis kaming nakarating dahil halos takbuhin na namin ang daan. Nagtago na muna kami sa gilid. Nakikiramdam kami sa paligid. Nakakapagtaka na wala kaming makitang mga nagbabantay roon. Mukhang walang tao ah. Tara. Teka, sandali lang tay. Anong walang tao? Tingin mo talaga walang magbabantay dyan? Baka nasa loob lang sila. Kaya magdaan-daan lang tayo. Tingnan mo nga tahimik. Bilisan natin. Hindi tayo pwedeng babagal-bagal kasi marami tayong kaagaw. Nauna nang lumabas si tatay. Kinabahan ako sa ginawa niya pero sumunod na lang din ako. Pagpasok namin sa loob ng kuweba ay binuksan namin ang daladala naming gasera. Nang magkaroon na ng liwanag, nakita na namin na malawak pala sa loob ng kuwebang yun. Maya-maya pa, napatago kami sa gilid ng merong kaming marinig na kaluskos. Pinatay namin ulit ang ilaw. Ang liwanag na lang na naroon ay ang mangilan-ngilang gasera na nakadikit sa pader. May tao. Sumilip kami. Nakita namin ang matandang kano na gumagapang. Duguan siya. Hawak-hawak niya ang isang bag na parang mabigat. Hirap na hirap kasi siyang dalhin. Please, help me! There's a strange creature in this cave. Please, save me! What? What you say? A monster! He killed my man! Please, save me! Ha! I'm sorry, pero nandyan na yung sinasabi mo. Akin na yan! Nagulat ako sa ginawa ni tatay. Inago niya sa matandang kano ang bag. Pagtingin ni tatay sa laman, nanlaki ang mga mata niya at lumapad ang kanyang ngiti. Natameme na lang ako nung mga sandaling yon. Hindi ko inaasahan ang inasta ng tatay ko. Hindi kasi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Parang madali na siyang binago ng pera. You will regret it! Sensya ka na. Kailangan din namin to. Kesa naman mapunta sa masasama kagaya nyo, hindi ba? Tara, Rico, anak, umalis na tayo! No! Bago kami makalabas ng kuweba, napalingon pa kami sa matandang kano. Nakita na lang namin na merong dumating na isang lalaki. Malaki ang katawan, maskulado. Hindi namin alam kung anong ginawa ng misteryosong lalaki. Pero narinig na lang namin na dumadaing sa sakit ang matandang kano. Noong mga sandaling yun, nagmamadali na kaming tumakbo. Nang makalayo na kami, muling binuklat ni tatay ang malaking bag. Nalula kami sa nakita namin. Puro ginto nga ang nasa loob noon, kabanong. Meron ding mga alahas at diamante. Anak, yayaman na tayo. Makakalis na rin tayo sa lugar na ito. Tay, tama ba yung ginawa natin? Di ba parang ninakawan natin yung matandang kano kanina? Tapos inaya na lang din natin siyang paslangin ng kung anumang nilalang yun? Nawa ka sa taong mas masahol pa sa demonya ang kaluluwa. Masasama sila. Tayo hindi. Kailangan lang talaga natin ng pera. At hindi naman natin ito sosolohin Palihim tayong magbibigay sa simbahan. Huwag sa barangay, kupal si Kapitan Gagamitin niya lang sa sugal yung donasyon natin. Pero tay, hindi naman atin ang kayamanan na yan. Dapat isurrender natin yan sa gobyerno kasi matagal lang pinag-hahanap yan Tumigil ka nga. Tingin mo magandang ideya yan. Kapag sa kanila ito mapunta, paghahatian lang to ng mga buhaya. Mas maiging nasa atin na ito. Para naman kahit minsan lang makaranas man lang tayo ng ginhawa. Tara na, umalis na tayo at baka maabutan pa tayo ng iba rito. Nagmamadali kaming nilisan ng lugar na yon, kabanong. Pag-uwi namin sa bahay ay agad na sinarado ni tatay ang lahat ng bintana at ang pintuan namin. Inilatag niya ang laman ng malaking bag sa kanyang papag. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko noon. Sa palabas ko lang kasi yun nakikita.
Rico, tignan mo, magiging mayaman na talaga tayo. Ay, ang dami nito. Sa dami ng gintong nakalatag, isa lang ang pumukaw ng atensyon ko roon. Meron din isang parang maliit na garapon. Ginto rin siya. Siya lang ang kakaiba kaya dinampot ko at nilagay ko sa altar namin. Hindi ko na muna binuksan. Nakatuon lang ang atensyon ko kay tatay. Sulit ang pagbubuhat natin dito kahit ang bigat. Ang dami naman oh. Oh, eto. Itatago ko na ang iba sa ilalim ng papag ko ha. Kuha ka na lang kapag... Ha? Ano yun? May kumakatok. Wag. Hayaan mo sila. Rico! Buksan mo itong pintuan! Kasama namin ang taong bayan! Nandito si Kapitan! Mag-usap tayo! Alam kong may tinatago kayo riyan! Wag mo silang pagbuksan. Pero Rico! Buksan mo to! Kapag hindi mo to binuksan, mapipilitan kami pumasok dyan! Sirahin namin itong pinto! iba na ang tono ng pananalita ni Gary, kaya kahit ayaw ng tatay ko, tumayo ko para pagbuksan sila. Bumungad sa akin si Gary at Piting. Kasama nila si Kapitan pati na rin ang mga kalugar namin. Ano bang problema, Gary? Rico, magkababata tayo. Pero hindi ko alam na gagantuin mo kami ni Piting. Pati ang mga kalugar natin. Ha? Teka, ano bang pinagsasabi mo? Pinuntahan namin yung kuweba, pero wala na kaming inabutan. Ang nakita lang namin doon, bakas ng dugo. Alam namin na kinuha nyo na yung ginto. Hindi kayo makakapagkaila sa amin. Meron kami nakita isa sa bakuran nyo eh. Hindi nyo yata napansin na nalaglag dito. Ito oh. Noong mga sandaling yun, Kahabanong, alam kong wala na akong lusot, kaya hindi na ako nagdahilan pa. Napabuntong hininga na lang ako at napayuko. Mang Rene, lumabas na kayo dyan. Alam na namin na nasa inyo yung ginto. Hindi naman tama na kayo lang ang makikinabang. Kailangan natin paghati-hatian ng mga yan. Hindi naman namin to susuluhin eh. Ibabahagi namin talaga namin ito sa ating lahat. Kaya lang naman kami nagtatago dahil doon sa nakita naming nilalang. Hindi ba, Rika? Anong nilalang? Yung nakita niyong dugo yun na matandang kanon na armado. Sabi niya sa amin, mayroong mabangis na nilalang ang lumaga sa kanyang mga kasama. Yung ginto na nakuha namin, nakuha lang din namin sa kanya. Tumakas na kami nung nakita namin ang mabangis na nilalang na yun. Kung ano man ang nilalang na sinasabi nyo, wala na tayong pakialam doon oh. Ang malaga, pantay-pantay na magkaroon ng mga kalugar natin. Rico, palalagpasin namin tong ginawa nyo. Pero hindi ko nagustuhan yung tinangka nyong hindi pa alam sa mga tao yung tungkol dito. Wala na kaming nagawa pa ng tatay ko noon. Kinuha nila mga ginto at inilatag sa lamesa sa bakuran namin. Pinapila ang mga tao at isa-isang nabigyan. Makalipas lang ang ilang minuto ay natapos na rin ang pamimigay. Mas malaking porsyento ang napunta kay Kapitan dahil daw gagamitin sa pagpapaunlad ng lugar namin. Natulala na lang si tatay sa gilid. Hindi siya makapaniwala na mababahig-bahig ang ginto na iniisip niyang kanya lang. Samantala, hindi ako pinansin ni Piting at Gary. Lumabas sila ng bakuran namin nang hindi man lang ako tinitingnan. Wala na. Nasayang lang yung pinaghirapan natin. Anong nasayang lang? Meron pa rin naman tayong nakuha eh. Meron ka pa namang naitago sa ilalim ng papag mo, tay. Ano bang gusto nyo? Soloyin lahat? Ganyan ka na ba kasakim? Ay, bibig mo ha. Hindi ko gusto tabas ng dila mo ngayon. Totoo naman eh. Nang dahil sa ginto na yan, parang biglang nagbagong ugali nyo. Parang kinain nyo na lahat ng sinabi nyo noon na mas masarap mamuhay ng pinaghihirapan lahat ng gustong makuha. Pinaghirapan naman natin to ah. Ano pang inaangal mo? Nagbabago ka na nga talaga, tay. Hindi ako makapaniwala. Totoo nga talaga yung kasabihan, no? Na ang tao nagbabago dahil lang sa pera o kayamanan. Rico, anak. Alam mo, pasensya ka na ha. Alam ko masyado akong nagiging sakim sa yaman. Pero hindi mo ako masisisi. Mula pagkabata ko, hindi ako nakaranas ng masarap na buhay.
Alam mo naman yun, hindi ba? Kaya sana, maintindihan mo ako ngayon. Kaya naman kitang intindihin, Tay eh. Ang gusto ko lang, sana naman huwag kayong magbago. O sige, pinapangako ko, hindi ako magbabago. Ako pa rin ang tatay mo. Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa ko, Kabanong. Kumalman na rin ang kalooban ko. Pakiramdam ko noon, nagbalik na ang tatay ko. Humingi rin ako ng paumanhin sa kanya, kaya naging maayos na rin kaming dalawa. Kinabukasan, masaya ang buong baryo namin. Lahat ba naman ay paldo-paldo dahil sa ginto. Maingay, maraming nagkakantahan. Habang kami ni tatay, nasa bakuran lang. Hindi pa rin namin binibenta ang ginto sa bayan. Rico, anak, pasensya ka na ha. Dahil sa akin hindi ka na pinansin ng dalawa mong kaibigan. Kasalanan ko talaga yun eh. Naging sakim ako. Tay, ayos lang. Kakausapin ko na lang sila. Pagkatapos naming mananghalian ni tatay, lumabas ako ng bahay namin. Pinuntahan ko si Piting at Gary. Sakto naman na nasa bilyaran silang dalawa. Nakita nila akong nasa labas kaya lumapit sila sa akin. Mga pre, gusto ko sana kayong makausap tungkol dun sa nangyari kagabi. Maniwala man kayo sa hindi ko talaga ginusto yun. Ayoko nga kunin yung kayamanan na yun pero si tatay ang mapilit Hindi ko naman siya pwedeng hayaan na mag-isa pumunta ron. Kaya sinamahan ko siya. Medyo nagtampo lang naman kami. Pero alam naman namin ni Gary na hindi ka naman sakim na tao. Siguro si Bang rin nasilaw lang. Mabuti na nga lang kagabi pumayag siya na ibahagi na lang sa lahat Kilala ko kayo ng tatay mo. Hindi kayo sakim na tao. Pero minsan, may parte talaga ng buhay natin na babaguhin tayo ng sitwasyon. Kagabi, inis ako sa tatay mo. Pero naintindihan ko na lang din siya. Ganon din kasi ako minsan Maraming salamat at naunawaan niyo ako. Akala ko hindi niyo na ako kakausapin kahit na kailan Hinihintay ka lang din naman namin na lumapit. Hindi namin magagawa yun sa'yo, no? Sabay-sabay tayong nagpatuli tapos dahil lang sa kayamanan kakalimutan ka na namin. Hindi naman kami ganun. Pero pre, meron akong mas gustong malaman Ano yon? Sumama kayo sa akin sa bahay. Tara. Pagdating namin sa bahay nila Gary, ang tanging naroon lang ay ang isa pa niyang kapatid na nagbabantay kay Romer. Ang kapatid naman niyang may problema sa pag-iisip. Hindi ko alam kung bakit dinala kami ni Gary sa mismong silid ng kapatid niya. Pero nang makita ko ang drawing ni Romer sa mga pader, dito na ako kinilabutan. Kaya kita isinama rito, Rico, kasi may gusto akong itanong sa'yo. Kagabi pag uwi ko, tong si Romer, bigla-bigla na lang nagsalita. Sabi niya, isang dayuhan daw ang pinaslang na mabangis na nilalang. Tapos, may mag-ama raw na dumating para kunin yung kayamanan. Yung mga sinabi niya, tugma sa nangyari kagabi. Tugma sa kwento ninyo. Ngayon, gusto ko lang malaman, yung mga nasa drawing niya, ganyan na ganyan ba yung itsura ng nilalang na nakita niyo sa kuweba? Yan kasi ang sinasabi ni Romer na kampo ng kadiliman Biglang namahoy sampalat ko sa sobrang kabaka-banong. Huminga na muna ako ng malalim. Napapikit pa ako nang balikan ko sa alaala ko ang itsura ng nilalang na yon. Oo pre, ganyan na ganyan nga. Pero ang nakakapagtaka pre, paano nalaman ni Romer yun? Totoo nga sabi ni Lola nung bago siya mamatay. Hindi sira ulo itong kapatid ko. Meron siya kakaibang kakayahan na hindi basta-basta nagagawa ng tao. Totoo pala ang mga sinasabi niya. Hindi siya nag-iimbento lang. Pero, masasabi niya ba sa atin kung anong nilalang na naroon? Meron siyang sinasabi sa akin noon na hindi ko pinapaniwalaan. Paulit-ulit kasi. Pero ang sabi niya noon, aswang daw. Ha? Aswang? Aswang yung nakita namin ni tatay? Sabihin na natin na aswang.
Pero anong ginagawa niya sa kuweba kung saan naroon yung ginto? Hindi naman talaga ito yung ginto na iniwan ng mga Hapon? Sinasabi mo bang yung gintong pinaghati-hatian natin pagmamay-ari ng aswang na yon? Hindi ko alam. Pero mga pre, masama ang kutob ko. Paano kung balikan tayo ng aswang na yon? Huwag ka matakot. Marami tayo, no? Nag-iisa lang yun. Kung sakali mang dumayong aswang na yun sa lugar natin, wala rin namang magagawa yun Sabihin na kaya natin sa mga kalugar natin para alam din nila na Wag! Magdudulot lang tayo ng taranta sa mga narito. Pabayaan na lang muna natin sila na ma-enjoy yung buhay nila. At isa pa, kailangan muna natin makasiguro na tama ang hinala natin. Hinala na alin? Na aswang nga may-ari ng mga ginto? Oo. Nagkakatinginan kaming tatlo. Baka sa mukha namin ang pag-aalala at pangamba. Kahit hindi nila sabihin, alam kong kinakabahan na rin sila. Pero pinilit na lang namin na kalimutan ang bagay na yon. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang buhay naming lahat. Walang kahit na anong nangyayaring masama. Sa katunayan, kaming dalawa ni tatay ay nakapagpatayo na rin ng tindahan sa bayan. Meron kami mga kinausap na tao para magbantay doon. Kumuha rin kami ng lupa na pwedeng gawing sakahan. O yan anak, nagsisimula nang magbago ang buhay natin. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako magbabago. Tay, paulit-ulit ka naman. Alam ko naman na hindi ka naman talaga magbabago. At masaya ako doon. Buti nga nakinig ako sa iyo Kung hindi siguro ako nakinig isa na rin akong ganid at sakim. Wala na siguro akong pinagkaiba sa mga buhaya sa gobyerno ano. Uy, naan nyo lang yung boses nyo, tay. Baka mamaya may makarinig sa atin. Pareho na lang kaming natawa sa pinag-uusapan namin habang nakatanaw sa lupa na nabili namin. Napapangiti habang nakatingin sa papalubog na araw. Tara na. Kailangan na natin makabalik sa atin. Mula sa sakahan, kailangan pa namin maglakad ng halos 5 minuto kung saan nakaparada ang motorsiklo na iniwan namin. Hindi na kasi yon kayang ipasok pa sa mismong tapat ng bukid. Habang naglalakad kami, nakatingin na kami ng tatay ko nang may marinig kaming kaluskos sa paligid. Tinapik agad ako ng tatay ko sa balikat at saka tumawa. Nakakainom mo ng kape yan anak Kauting kaluskos, kabado ka na kaagad. Kalma. Baka mga bayawak lang yan. Tara na. Para makauwi na tayo. Hindi na ako tumugon. Binilisan na lang namin ang paglalakad hanggang sa makarating na kami sa pinagparadahan ng motorsiklo namin. Nang makabalik na kami sa baryo, sinalubong ako ni Piteng. Pinauna ko na si tatay habang ako ay kinausap pa ako ng kaibigan ko. Bakit? May problema ba? Bakit ganyan ang itsura ng pagmumukha mo? Pre, naalala mo yung sinabi ni Romer nung nakaraan? Yung nandun tayo? Nitong nakaraan lang. Oo naman. Bakit? Di ba ang sabi niya, meron daw mamamatay. At yung mamamatay daw na yon, isa sa mga nakakuha ng ginto galing doon sa kuweba. Pre, may namatay na kanina. Si Mang Tobong. Natagpo ang walang buhay sa ilog. Lasog-lasog yung katawan niya, pre. Tingin ko, nangyayari na yung kinakatakutan natin. Parang binabalikan na tayo ng nilalang na nandun sa kuweba. Teka. Kalma lang Baka naman may ibang gumawa nun kay Mang Tobong. Huwag tayo basta-basta mag-isip ng kung ano-ano kung wala pang nangyayaring investigasyon. Si Gary, nasaan? Andun, sa kanila. Binabantayan yung ano pa yung sasabihin ng kapatid niya. O sige, mauna ka na dun. Uwi muna ako sa amin. Magpapaalam lang ako kay tatay. Nagmamadaling umalis si Piteng. Ako naman ay aminadong kinabahan din sa nalaman ko. Pag-uwi ko naman sa bahay, napadako ang tingin ko sa altar. Saka ko lang naalala na meron pala akong inilagay na parang garpo na ginto doon. Sa pag-iisip na baka may kumuha noon na ibang tao, kinuha ko yon at inilagay sa ilalim ng papag ko. Tay,
Pupunta lang ako kina Gary May pag-uusapan lang kami. Ay siya, sige. Pero huwag ka naman masyado magtagal doon ha. Kasi mamaya maghahapunan na tayo. Pagdating ko kina Gary, inabutan ko sila sa bakuran nila. Naghahasa ng itak si Gary. O pre, para saan yan? Nasabi ko na kay Biting, susubukan kong puntahan yung nasa kuweba. Ha? Buwan ka ba pre? Nung laban mo ron, aswang yun. Tsaka, bakit ba bigla ka nalang makakaisip ng ganyan? Parang dati lang hindi ka naman naniniwala sa mga aswang Sa mga nangyayari ngayon, kumbinsido na akong totoo mga salot na aswang na yan. Kaya hindi na ako magsasayang ng oras. Kaysa unahan niya kami, uunahan ko na siya. Alam mo ba kung anong bagong pangitain ni Romer? Bago? Bakit? Merong bago? Ano? May mamamatay ulit. Pero sinabi niya na malapit lang dito sa atin. Pero pre, delikado. Kung nakita mo lang yung aswang na yon, talagang kikilabutan ka. Wala akong pakialam. Kailangan mamatay siya bago pa siya makaperwisyo. Kung magsabi kaya tayo kay Kapitan para makahingi tayo ng backup. Kupal si Kapitan Wala siyang pakialam. May mga nagpaabot na rin ng balita sa kanya tungkol sa nangyari kay Mang Tobong. Pero hindi siya naniniwalang aswang ang gumawa nun Wala akong aasahan sa siraulong yun. Dapat pala hindi na natin hinatian ng ginto yung kapitan natin Dami-dami pa napunta sa kanya. Wala rin naman palang kwenta. Ano, nasama ba kayo? Kung hindi naman ayos lang din naman sa akin. Hindi naman ako namimilit Deko, sasama ako. Hindi pwedeng hayaan na lang kita na lumakad na mag-isa dun. O sige, sasama na rin ako. Kung napipilitan ka lang, wag na Kaya na namin. Hindi, sasama talaga ako. Gusto ko rin makita ulit yung nilalang na yun Kung ganun, tara. Handang-handa na itong mga gamit ko. Meron pa ako dito. 45. Sabog ang ulo ng aswang na yun. Kalat ang utak nung pag nakita ko yun. Pagkatapos namin magapunan ni tatay, lumabas ako sa bahay para sumama sa dalawa kong kaibigan. Kinakabahan ako noon, Kabanong. Sa buong buhay ko, yun ang unang pagkakataon na haharap kami sa isang nilalang na hindi namin alam kung kakayanin ba naming paslangin. Tanging tapang lang ang daladala namin at ilang sandata. Wala kaming sapat na kaalaman kung papaano yun matatalo. Buti naman pinayagan ka ni Mang Rene. Anong pinayagan? Hindi ako nagpaalam. Wala kami kasalanan dyan kapag nag-aalit airpat mo ikaw Piting, sinong bantay dun sa tindahan nyo? Bakit to sumama? Sinarado ko na yung tindahan. May ginto na ako Ilang minuto pa ang nakalipas, natanaw na rin namin ang kuweba. Pinatay na rin namin ang daladala naming lampara. Pinakiramdaman na muna namin ang paligid. Nasa 5 minuto muna kaming nagmasid at nanatili sa kinalalagyan namin. Nang masiguro namin kami lang ang naroon, marahan kaming lumabas at lumapit sa kuweba. Saka na namin binuksan ulit ang lampara. Habang naglalakad kami papasok sa loob, narinig namin na may mabibigat na yabag ng paa. Kaya naman, agad-agad din kaming tumakbo palabas. Nagtago kami ulit. Hindi nagtagal, nakita na rin namin ang isang lalaki na matangkad. Nakamaong lang na pantalon at walang pang itaas. Maskulado ang katawan niya, mahaba ang buhok nito. Patay ka sa aking aswang ka. Inilabas na ni Gary ang kanyang baril. Hindi na siya nagsayang ng oras. Pinagbababaril niya ang aswang na yon. Pero sa kasamaang palad, hindi naman niya yon tinamaan kahit na isa. Mabilis na nakailag ang lalaking aswang. Sa bilis ng kilos ng aswang ay hindi na namin nalaman kung saan yun nakapagtago. Nawala! Pambira ka naman pre Ang daming putok ni isa walang tumama. Kita niyo naman, di ba? Ang bilis niya. Hindi normal yung bilis niya Maganda kayo. Baka mamaya nandyan lang siya sa paligid. Nakatutok lang ang baril ni Gary sa kung saan-saan. Nakikiramdam kami. Wala kaming makitang aswang sa paligid pero alam naming nasa tabi-tabi lang siya.
Nagulat na lang kami nang biglang hablutin ng aswang ang baril. Mabilis kaming nagtago. Kami naman ang pinagbababaril noon. Kalaunan, naubos din ang bala. Matapang namang lumabas si Gary kahit ang hawak lang niya ay mahabang itak. Lumabas ka dyan! Papatayin kita! Hindi ka na makakaperwisyo ng ibang tao sa labas! Huwag mo na ngamunin, pre. Pambira ka naman, oh. Naririnig niyo ba yung pre? Parang galit na galit siya. Huwag kayong matakot. Mas lalo lang siyang magkakaroon ng lakas ng loob kapag naging duwag tayo. Gary! Hindi na namin namalayan na nasa gilid na pala ang lalaking aswang. Madilim kasi sa bandang yun kaya hindi na rin namin nabantayan. Nahila ng aswang si Gary. Sinubukan niyang tagain yon pero wala rin namang nagawa ang itak niya. Pumaibabaw ang aswang sa kanya. Kami naman ay sinubukan ding umatake sa aswang pero masyado siyang malakas. Nasipa lang kami sa gilid kaya agad kaming bumalandra. Pero may kakaibang nangyari. Nakita na lang namin na natataranta ng umalis ang aswang habang may tama na ng palaso sa balikat. Hindi na yung pumasok ng kuweba. Hindi nyo na dapat inamo ng isang aswang lalo na kung wala naman kayong alam kung paano siya papaslangin. Sino kayo? Lumapit siya sa amin. Tinutukan namin siya ng ilaw para makilala ang mukha niya. Matanda na siya, pero malakas pa ang pangangatawan. Marami siyang borloloy sa katawan, kaya ang unang pumasok sa isipan ko, baka isa siyang albularyo. Liit mong aswang ang kinakalaban nyo. Hindi nyo siya kakayanin. Kung hindi ako dumating, siguradong wala na kayong tatlo. Eh di salamat. Sino kayo? Sabihin nyo. Isa akong albularyo. Trabaho kong hanapin ang mga aswang na yan at paslangin. Mga aswang? Marami sila? Oo. At yung aswang kanina, isa lang yon. Baka maraming aswang sa kuweba na yan. Diyos ko naman. Wala. Wala nang aswang sa loob. Nararamdaman ko. Nararamdaman? May kapangyarihan ka ba? Para maniwala kayong wala nang mga aswang sa loob. Sumama kayo sa akin, papasok ako. Nauna nang naglakad ang matandang lalaki. Nakatinginan kami saglit, pero sumunod din naman kami sa kanya. Wala pa kaming tiwala sa matandang yon, kaya naisipan ko nang tanungin ang pangalan niya habang naglalakad kami sa loob ng kuweba. Mang Juan ang pangalan ko. Malayo pa ang tinitiran ko. Naglalakbay ako para lang mahanap ang mga aswang. Hindi ko alam na narito pa lang isa sa mga aswang na dapat kong mapaslang. Kaso ang problema, nakatakas. Kaya gusto ko malaman kung ano pa ang mga pwede kong malaman dito. Mga ilang sandali lang, tumigil na kami sa isang malaking ribulto ng demonyo. Meron siyang tiningnan doon. Nagtataka siya. Parang may hinahanap siya. Tumingin siya sa amin na parang pinagbibintangan kami sa isang kasalanan. Oh, bakit? Anong meron? Ang ribultong ito ang nakasulat sa libro ng mga aswang. Sa mga ganitong ribulto, sumasamba ang mga aswang. Pero hindi tinayo ang ribultong ito kung hindi ito inaalayan ng mga ginto. May alam ba kayo kung sino ang kumuha ng mga ginto? Sandali kaming hindi nakapagsalita. Hindi namin alam kung dapat bang sabihin namin sa matandang yun ang totoo. Kahit kasi tinulungan niya kami, hindi pa rin namin magawang magtiwala sa kanya. Hindi kayo makapagsinungaling sa akin, ha? Kayo siguro, no? Kayo ang kumuha ng mga ginto rito? Hayaan niyo ako magpaliwanag. Uy, bakit mo sasabihin sa kanya? Baka mamaya. May mga armadong lalaki ang kumuha ng ginto dito sa kuweba. Akala nila, galing yun sa mga Hapones nung panahon ng pananakop. Pero namatay sila. Yung pinuno nila, nakita namin naghihingalo. Saka namin kinuha yung bag. Pero kayo pa rin ang nakinabang sa ginto. Nasaan ang mga ginto? Nasaan ang parato? Ha? Anong parato? Ang parato, isa ring ginto. Pero hindi ito kagaya ng mga pangkaraniwang ginto. Dahil ang bagay na ito ay pinakamahalaga sa mga aswang. Ang parato ay inilalagay sa ilalim ng ribultong ito. Pinaniniwalaan nila na sa paratong yon, namamalagi ang kaluluwa ng mga mahal nila sa buhay.
Ah, parang doon nilalagay yung mga abo ng mga namatay nilang mga kamag-anak? Hindi, abo. Mismong kaluluwa ang mga naroon. Hindi nyo dapat kinuha ang bagay na yon. Hindi nga namin alam kung ano ang parato. Wala naman kaming nakuha na banga dyan eh. Kailangan mahanap yon. Kung hindi, maaaring malagay sa alanganin ng buhay ng karamihan sa inyo. Huwag na nga tayo makinig sa isang yan. Di natin kilala yan eh. Ngayon lang natin yan nakausap at nakita. Baka mamaya may ibang binabalak sa atin yan. Hoy, makinig kayo sa akin. Kailangan nyo hanapin ang parato at maibalik dito. Kung hindi nyo may babalik, madadamay ang mga inosyenteng buhay. Sige nga, sabihin mo na lang nga sa amin. Ano bang itsura ng parato na yan? Wala akong tsak na pagkakalarawan. Ang nabasa ko lang, para siyang lalagyan. Hindi ko alam kung nasaan yun. Wala naman kami nakitang ganun eh. Baka hindi kami nakakuha. Baka mga armadong lalaki nakakuha nun. Kung hindi kayo nakakuha, kailangan nyo pa rin hanapin yon at maibalik dito. Dahil madadamay pa rin kayo sa oras na dumalaw na mga aswang dito para magsamba. Kayo lang ang malapit sa lugar na ito. Kaya kayo lang ang babalikan nila. Di ba sabi mo, tumutugis ka ng aswang? Di tulungan mo kami kapag nangyari yung sinasabi mo. Oo, tutulungan ko naman talaga kayo eh. Pero hindi ko maililigtas ang maraming buhay kung mga inosyente ay idadamay nila. Iisa lang ako. Mga pre, tingin ko kailangan nga nating mahanap yung bagay na yun. Kahit yun na lang ang maibalik natin. Di ako naniniwala sa isang to eh. Baka mamaya, sinasabi niya lang yun para magkaroon siya ng parte sa mga ginto. Ganyan ka ba kawalang utang na loob? Matapos ko kayo iligtas, lalo ka na. Pag-iisipan mo ako na masama. Gano'n naman talaga ang mga masasamang tao, di ba? Nagpapanggap mo ng mabuti sa umpisa. Pre, kalma ka nga. Tara, bulis na tayo dito sa kuweba na to. Baka mamaya biglang may dumating na maraming aswang. Bahala kayo kung maniniwala kayo dyan. Pre, sumunod ka lang sa labas. Susundan ko lang si Gary. Manong, totoo ba talaga mga sinabi nyo? Akala ko sa kalooban mo na naniniwala ka sa akin. Nababasa ko sa mga mata mo eh. Ikaw, sa inyong tatlo, ikaw ang bukod tanging nakikitaan ko ng mas bukal ang puso. Gawin mo nararapat iyo. Hindi lang para sa inyo ng pamilya mo. Para na rin sa mga nakakarami. Kung sakaling maibalik naman namin yung parato, hindi na ba manggugulo yung mga aswang? Hindi ko alam. Pero kung may babalik nyo yon, may tsansang umalis na lang sila rito at lumipat ng lugar. Pero may tsansa rin na magalit sila dahil ninakaw nyo yung mga ginto nila. Ang malaga rito, maibalik ang parato. Yun ang pinakamalaga sa kanila kaysa sa ginto. Pumuntong hininga na lang ako ng mga sandaling yon. Matapos ang pag-uusap namin, ay sabay na rin kaming lumabas. Naghiwalay na rin kami ng landas. Nagpaalam sa akin ang matandang lalaki at sinabi niyang babalik siya kinabukasan. Ako naman, nagmamadali ako makauwi sa amin. Nakaabang na ang tatay ko sa bakuran namin dahil napatagal ako makabalik. Hoy, pambira naman. Bakit man tagal mo naman? Lumamig na yung pagkain natin, no? Pasensya na tay, napakwento lang ako. Tara na, kain na po tayo. Kapansin-pansin ang pagiging balisa ko nung gabing yon. Tanong ng tanong ang tatay ko kung ayos lang ba ako. Pero sinasabi ko lang na oo. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Ayoko kasing ma-stress siya kapag nalaman niya ang nangyari. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pupuntahan kasi namin ni tatay ang sakahan namin para kausapin yung mga magiging tao namin doon. Pagdating namin doon, naroon na silang lahat. Lutang ang utak ko noon, kabanong. Niwalangang pumasok sa kokote ko sa mga napag-usapan. Hindi na nakatiis ang tatay ko. Habang abala ang mga tao namin, dinala niya ako sa kubo-kubo at kinausap niya ako. Nak, ano ba talagang problema? Kanina pa kita napapansin eh. Para kang sabog. Nakadroga ka ba? Tay naman, ba't naman ako maggaganon? Mukha ba akong adik?
Oo, mukha kang adik. Tinatanong na nga ako ng mga tao natin kung ayos ka lang eh. Ano ba kasing iniisip mo? Tay, ayos lang ho ako. Kilala kita. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Ginagawa mo naman akong bata anak eh. Huminga ako ng malalim. Tingin ko noon, kailangan na ring malaman ng tatay ko ang nangyayari. Naiisip ko na mas mainam nang may alam siya para kahit papaano mapaghandaan niya ang mga maaaring mangyari. Sige na, ano yun anak? Tay, kagabi, pinuntahan namin yung aswang. Doon sa kuweba, nakalaban namin, kasama ko si Garit Piting. Ba't tarantadong batang to ah? Bakit yun naman ginawa yun? Diyos ko ka, paano kung napahama kayo ron? Alam niyo naman na hindi basta-basta yung nilalang na yun, hindi ba? Yung kapatid kasi ni Gary na nagkakaroon ng mga pangitain, pinagbasihan namin yun. Nakita kasi sa pangitain ni Romer na may mamamatay raw dito sa atin. Kaya uunahan na lang sana namin. Pero ang nangyari, muntikan na kaming madali. Buti na lang may dumating na matandang albularyo. Niligtas niya kami. Nako, buti na lang talaga. Kung hindi, baka mamaya sa morgue na kita puntahan. Maraming alam yung matandang albularyo, Tay. Meron siyang sinasabi, yung parato, bagay na nasa ilalim daw ng ribulto ng mga aswang. At yung parato, parang kagaya siya ng sa atin. Yung nilalagyan ng abo ng mga namatay nating mahal sa buhay. Pero sa kanila, lalagyan daw ng kaluluwa. Nawala na yung sa ribulto. At ang hinala ng albularyo, napasama yun sa mga kinuwang ginto. Kasi ginto rin daw yun. Parato? Ngayon ko lang narinig ang salitang yan ah. Ang parato ay galing daw sa libro ng mga aswang. Nandun daw yun nakasulat. Ang kaso, hindi namin alam kung ano yung itsura ng parato. Kung gaano kalaki o kung gaano kalapad o kabigat. Basta, parato. Kapag daw hindi naibalik yung sa ribulto ng mga aswang, maayayari tayo. Pwede raw madamay ang mga inosenteng buhay. Saan naman kasi natin hahanapin yung parato na yon? Yun nga ho ang problema. Nasaan? Sumasakit na nga ulo ko kakaisip eh. Sino bang nakakuha ng parato na yon? Wala naman ako nakuhang ginto na parang lalagyan eh. Wala akong maalala. Tay, huwag niyo na lang pong intindihin. Ako na ang bahala rito. Kailangang nakafocus kayo sa sakahan. Pwede bang pabayaan kitang sumasakit ang ulo sa kakaisip? Kailangan kitang tulungan siyempre. Isa pa, kasama rin naman ako sa dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito eh. Hindi niyo naman kasalanan, Tay. Lahat tayo ginusto natin to. Gagawa natin ang paraan yan. Mahahanap ko rin yung buwisit na parato na yan. Huminga ako ng malalim. Napapikit na lang ako. Maya-maya, nagpaalam ako kay tatay. Pinuntahan ko si Piteng. Sumama siya sa akin at pinuntahan naman namin si Gary. Uminit ang ulo ko nang makita ko siyang nagiinom lang sa bakuran nila. Parang hindi man lang siya gumagawa ng paraan kung paano namin makikita yung parato na sinasabi ng matandang albularyo. Gary! Hindi tumayo si Gary sa kinilalagyan niya. Kaya naman ako na mismo ang lumapit sa kanya. Hinila ko ng malakas ang kwelo niya para sapilitan siyang patayuin. Nagagawa mo pa talaga mag-inom ah. Habang kami sumasakit ang ulo namin sa kakaisip kung saan namin hahanapin yung lintik na parato na yon. Tapos ikaw, pasarap ka lang sa buhay. Bitsima mo nga ako! Ano bang problema mo, Rico? Ikaw ang problema ko. Wala ka man lang bang balak tulungan kami para ma-resolve ang problemang to? Problema? Wala namang problema. Wala. Sira ulo ka na ba talaga? Kailangan natin mahanap ang parato. At wala tayong ideya kung saan mahahanap yun. Alam mo kung bakit ka problemado? Kasi nagpapaniwala ka sa matandang yun. Gary, pre, seryosohin mo naman tong sinasabi namin. Para din naman to sa... Isa ka pa!
Na-impluwensyan ka na nito ni Rico. Alam niyo, naniniwala na ako na merong aswang kasi nakita ko eh. Pero hanggang dun na lang yun. Yung pinagsasasabi ng albularyo, hindi na ako maniniwala dun. Ano? Hindi ka naniniwala? Pero sa kapatid mo naniniwala ka? Sinasabi mo bang hindi ako dapat maniwala sa kapatid ko kasi hindi siya normal? Ha? Hindi naman hama kasi na mas katiwa-tiwala yung sinabi ng albularyong may alam sa aswang Kesa sa wag mong insultoy na kapatid ko ha? Kahit nainis ako doon, mahal ko yun. Malis ka na nga! Baka makakalimutan ko pa kaibigan kita. Malis ka na! Alis! Tara na pre, yaman mo na muna yan. Hinila na ako ni Piting paalis doon. Napapailing na lang ako dahil hindi rin ako makapaniwala na nakapagbitaw ako ng mga ganong klase ng salita. Pre, hindi ko rin gusto yung mga sinabi mo ha. Mali na idamay mo si Romer. Oo, alam ko naman eh. Nadala lang ako ng emosyon ko. Alam kong mali ako pero pre, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko, nakasalalay sa balikat ko ang lahat ng buhay ng mga taong narito. Bumuntong hininga na lang ako. Kumirot na ang sentido ko noon. Kaya umuwi na muna ako sa bahay para magpahinga. Wala pa si tatay. Nasa bayan siya para punta ng isa pa naming negosyo roon. Buti na lang din, sinamahan ako ni Piting. Dakong 8:00 ng gabi, tahimik na ang paligid. Nag-aalala na ako noon kasi wala pa rin ang tatay ko. Pre, paano? Una na ako ha. Sige pre, maraming salamat ha. Medyo kalmado na utak ko. Hindi bale, bukas ng umaga babalikan ko si Gary at hihingi ako ng pasensya sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman, matagal na tayo magkakaibigan, kaya dapat hindi tayo nakakasamaan ng loob. Sige pre, maraming salamat ulit ha. Tumungo na lang siya sa akin at nagsimula na rin maglakad palabas ng bakuran namin. Pero hindi pa man siya nakakalabas, napatigil na siya kagad sa bandang bungad. Nung una, hindi ko alam kung bakit. Kaya tumayo na rin ako at nilapitan siya. Sino ba kayo? May isang lalaking nasa tapat ng bahay namin. Hindi siya nagsasalita. At kahit na ilang beses kong ulitin ang tanong ko, hindi naman din siya sumasagot. Pre, tingnan mo oh. Sa kabila meron din. Paglingon ko sa gilid, meron ding lalaki ron. Ganon din sa kaliwang banda. Walang nagsasalita sa kanila. Nakatingin lang sila sa amin ng seryoso. Napapalunok na ako ng laway sa sobrang kaba. Kaya naman, hinila ko na si Piting papasok sa bahay namin. Sinarado namin ang mga bintana at kinandado namin ang pintuan. Pre, ano ba nangyayari? Diyos ko, sino ba yung mga yun? Mga adik yata yun eh. Hindi sila adik pre. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi sila adik. Mga aswang ang mga yan. Yan na nga ba kinatatakutan ko eh. Binalikan na nila tayo. Inaanap na nila yung lintik na aparato na sinasabi nila. Oo, umalma ka lang. Eto, kunin mo tong isang itak. Huwag mong sabihin na lalabanan natin ang mga yan. Wala naman tayo magagawa, Piting eh. Kung sakali makapasok sila rito sa bahay, di lalabanan natin sila. Hindi pwedeng mamatay na lang tayo ng basta-basta. Noong mga sandaling yun, Kabanong, palakas ng palakas ang angil nila. Naririnig din namin mula sa kabilang bahay na nagsisigawan na sila. Nakita na rin nila ang mga nakapalibot sa bahay namin. Kahit na kinakabahan at nangingilabot, pinipilit naming malakasan ang aming loob. Alam namin na sa oras na mabuksan nila ang pintuan, siguradong mapapahama kaming dalawa. Pre, anong gagawin natin? Manahimik ka nga muna. Mas lalo ako hindi makapag-isip sa iyo eh. Tulungan mo ako. Iarang natin ang lamesa. Dali! Pinagtulungan namin buhatin ang lamesa at saka inilagay sa pintuan. Nagtungo rin ako sa kusina para kumuha ng maraming asin. Isinaboy namin yon sa siwang ng pintuan. Narinig namin na parabang naapektuhan ng mga nilalang na yon.
Kaya nagkaroon kami ng lakas ng loob na sabuyan pa sila ng sabuyan. Binuksan ko ng bahagya ang bintana. Binuhos ko ang asin doon. Hindi sila makalapit sa parting yon. Kaya naman, naisipan ko rin na ibuhos pa ang ibang asin sa palibot ng bahay namin. Para kung sakali makapasok sila, ay hindi naman sila makalapit. Naging epektibo naman ang mga naisip namin. Tumigil ang pag-angil nila. Pero nanatili lang kami sa loob ng bahay. Ano? Mga duwag pala kayo, mga aswang kayo eh. Uy, wag mo nang asarin. Baka mas lumakas pa sila kapag naasar sila eh. Wisit kasi yung mga yan eh. Kanina pa ako kinakabahan eh. Buong akala namin noon ay umalis na sila, Kabanong. Pero muli na namang dumaloy ang kaba namin nang bigla na namang umangil sila ng umangil. Mas malakas at parang mas gigil na sila sa mga sandaling yon. Pero narinig namin sa labas na parang may dumating. Nabuhayan kami ng loob ng mapagtantong boses ni Mang Juan ang narinig naming nagsasalita. Mabuti naman at lumitaw na rin kayo. Hindi na ako mahirapan pang maghanap sa mga salot. Tumagal ng halos 5 minuto. Tumakas na ang mga aswang. Iniwasan nilang kalabanin si Mang Juan, na parabang alam ng mga nilalang na yon na ikamamatay lang nila kung hindi sila aalis. Buksan niyo ito. Ako ito, si Mang Juan. Nagmamadali naming inalis ang lamesang nakaharang. Nakita namin si Mang Juan na nagpupunas na ng itak niya. Parabang hindi man lang siya kinabahan. Normal lang ang kilos niya. Ano? Ayos lang ba kayo? Paano mo napalayas yung mga salot na yun? Sinabi ko naman kasi sa inyo, matagal ko na itong ginagawa. Kaya kailangan nyo magtiwala sa akin. Pero, nahanap nyo na ba yung parato? Hindi pa rin eh. Wala kaming mahanap. Kailangan na natin hanapin yon. Nakita nyo naman, bumaba na ang mga swag dito. Ibig sabihin lang nun, alam na ng mga nilalang na yun na nawawala ang parato nila. Kayo, may ideya na ba kayo kung anong itsura ng parato? Wala pa rin eh. Basta ang alam ko lang, ha? Natigil ang pag-uusap namin nang biglang makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Mga tinig ng mga kalugar namin na humihingi na ng tulong. Tumakbo kami patungo roon kasama si Mang Juan, pero huli na nang dumating kami. Wala nang malakas na tinig. Inabutan na lang namin na wala nang buhay ang mga tao sa loob ng bahay. Duguan ang sahig. Nakabulagta ang mga naroon. Maraming kalmot sa katawan at halos sumiwalay ang lasog-lasog na katawan. Wisit! Napaka-brutal naman ito! Ito na sinasabi ko. Ito na kinatatakutan ko. Gumagawa na sila ng hakbang para pagbayarin ng mga tao. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kasakiman ninyong mga taga rito. Hindi ako nakapagsalita, Kaabanong. Aminado naman ako na isa ako sa dahilan kung bakit nangyayari ang kaguluhan na yon. Napabuntong hininga na lang ako. Nararamdaman ko ang konsyensya sa kalooban ko kaya napapayuko na lang din kaming dalawa ni Piting. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Ang una niyong gawin, sabihin ng barangay, ipaalam ang tunay na sitwasyon ng inyong lugar. Kailangan malaman ng mga taga rito na may mga aswang na magdudulot ang panganib sa buhay ng lahat. Bilisan niyo na! Kumilos na kayo! Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Tumakbo na kami patungong barangay at saka sinabi ang mga nangyari. Naniwala naman sila na mga aswang ang pumaslang sa mga biktima. Pero bigla nila akong sinisi at ang tatay ko. At dahil doon, maging ang ibang mga taga sa amin ay galit na rin sa amin ni tatay. Pre, tingin ko, kailangan nyo munang umalis dito. Galit sa inyo mga tao eh. Kayo ang sinisisi kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ha? Bakit ako? Nakinabang din naman lahat sila dito ah. Kung saan na, hindi sila nakihati. Hindi naman sila babalikan ng mga aswang eh. Oo nga, nandun na tayo. May kasalanan nga rin sila. Kami. Pero pre, ang sinasabi ko, wala kang magagawa ngayon. Kahit ipaliwanag mo sa kanila, hindi kanila pakikinggan dahil galit sila sa'yo. Mapapahamak lang kayo ng tatay mo. Pero wala pa si tatay eh. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Hintayin mo na lang siya sa bahay nyo. Kapag dumating ang tatay mo, saka kayo umalis. Magpalamig muna kayo sa ibang lugar.
Masama ang kutob ko, pakiramdam ko, kayo ang pagbubuntanan ng mga tao rito eh. Tinapi ko na lang si Piting sa balikat. Naghiwalay na kami ng landas nang lumiko na kami sa isang kanto. Agad akong umuwi sa amin. Dismayado ako nang mapagtantong wala pa rin ang tatay ko. Hindi ako mapakali. Sobrang nag-aalala ko para sa ama ko. Sinimulan ko na nga rin mag-impake noon. Ay nako, bira naman si tatay oh. Kung kailan nangyayari ang lahat ng ito, saka naman hindi mahanap. Nang sumilip ako ulit sa labas, nakahinga na ako ng maluwag nang makita ang tatay ko na kapapasok lang ng bakuran. Bakas ang taranta sa mukha niya. Rico, ano nangyari? Bakit galit sa akin yung mga taong naroon sa bandang unahan? May inatake ang mga aswang, tay. Isang pamilya. Pinatay ng mga aswang ngayon. Galit sa atin ang mga tao dito sa atin. Tayong sinisisi nila eh. Sinasabi nila na kung hindi natin kinuha yung ginto, wala sanang ginto na paghahati-hatian. Abat, siraulo pala sila eh. Kung hindi sila nakiepal at kumuha ng daladala natin, di sana hindi sila madadamay. Di sana tayo lang ang nasa panganib ang mga buhay ngayon. At hindi na tayo mahirapan pang isipin kung kanino napunta yung aparato. Aparato ba yun? Aparato? Wala na tayong oras, tay. Kailangan na muna nating umalis dito bago pa sila makaisip na pagbayarin tayo. Tama, bakit naman tayo aalis? Wala naman tayo kasalanan, Rica. May kasalanan man tayo o wala, kailangan nating lumayo muna rito, tay. Wala na silang pakikinggan eh. Tayo ang sasaktan nila kasi tayo lang ang kaya nila. Mas uunahin pa nila tayo kaysa sa mga aswang. Mga siraulo. Teka, sandali lang. Bakit na naman? Yung mga ginto ko sa ilalim ng papag. Wag na. Sapat na yung meron tayo. Umalis na tayo. Wala nang nagawa ang tatay ko nang hawakan ko siya sa braso at sapilitan ko siyang hinila palabas ng bakura namin. Baka sa mukha niya ang panghihinayang, pero hindi ko na talaga hinayaang dalhin niya pa ang mga gintong hindi naman talaga sa amin. Pero habang naglalakad kami palabas ng baryo namin, nakita kami ng mga kalugar namin. Alam nilang aalis kami, kaya inalarma na nila ang iba pa naming kabaryo. Buwisit, tay! Takbo na! Birang buhay naman ka, Hawak-hawak ko si tatay sa braso habang tumatakbo kami. Pumasok kami sa eskinita. Madilim ang parting yon kaya doon na muna kami nagtago. Nang malagpasan na kami ng mga tao, lumuwag ng bagya ang paghinga namin, pero hindi pa raw natatapos ang lahat. Mahirapan kami makalabas ng lugar namin dahil nagising ang mga residente. Kasalanan ko to eh. Tay, hindi to ang tamang oras para magsisihan. Tulungan mo na lang ako makapag-isip kung paano tayo makakaalis dito. Halos 10 minuto rin kaming nakatago sa dilim sa parting yon. Pagsilip ko, wala na mga tao. Malayo sila sa amin kaya nilakasan namin ni tatay ang loob. Bilis, tay! Bilis! Teka, sandali lang naman. Matanda kasama mo. Hindi pa kami nakakalayo. Natanong na namin ang isa pang grupo ng mga residente. May dala silang mga sulo. Hindi ko alam kung kami ba ang tutugisin nila o ang mga aswang. Pero kahit na hindi naman nila kami nakikita, gumilid kami ulit ni tatay. Mukhang mahihirapan tayo, tay. Kasi ang tanda ko na, mabagal akong kumilos. Kung ikaw na lang kaya mauna, anak. Ha? Hindi ko kayo iiwan, no? Bakit ko kayo iiwanan? Hindi pwede. Matanda na nga ako. Magiging pabigat lang ako sa magtakas mo. Wala akong pakialam kung magiging pabigat ka. Isasama kita kahit dalawa pa tayo mapahamak dito. Talagang hindi mo ako kayang iwan eh, no? Paano na lang kung mawala na ako? Paano ka na? Tay, matatanggap ko naman na kailangan kong mabuhay mag-isa balang araw. Pero hindi ko matatanggap kung mamamatay ka sa kamay ng mga kalugar natin. Mas lalo na sa kamay ng mga aswang. Kaya isasama kita kahit saan. Kung sa bagay, hindi mo nga ako iniwan kahit na wala akong shot at hindi pa ako nakakapaghugas ng puwet eh. Baho mo nga tayo nun eh. Buti nakahanap ako ng malapad na dahon. Nagawa pa naming matawan ng mga oras na yon. Pero naging seryoso kami ulit nang matanong namin na parami na ng parami ang mga taong nagtitipon. Sinisigaw nila ang pagtugi sa mga aswang. Pero sinisigaw din nila ang paninisi sa amin ni tatay. Tama! Ang alin?
Kailangan natin makita si Mang Juan. Eh, sino naman yon? Yung albularyo na tumulong sa amin kanina. Matutulungan niya tayo. Isa naman natin hahanapin ng taong yon. Bahala na. Basta tingin ko, nandito pa rin siya sa loob ng baryo natin, Tay. Paunahin kita makalis dito Magtago ka muna. Dalawang iniiwasan natin yung mga residente at ang mga aswang. Naintindihan niyo ba ako? Eh, akala ko ba walang iwanan tapos mauuna ako? Kailangan ko nga munang hanapin si Mang Juan. Siya ang makakatulong sa atin para makapagtago muna. Eh kung wala na pala yung Juan na yun dito, ikaw naman ang mapapahamak. Hindi, malakas ang kutob ko na narito pa siya. Kailangan natin sumugal, Tay. Eh, wala na ba talagang ibang paraan, anak? Nag-aalala ko sa iyo Wala na, Tay. Kaya magtiwala ka sa akin. Magagawa ko to. Sa ngayon, isipin muna natin kung paano tayo makakalabas ng baryo. Muli kong sinuyod ng tingin ng paligid. May mangilan-ngilan pa rin akong nakikita. Pero dahil medyo malayo sila sa amin at hindi rin naman nakatingin sa direksyon kung nasaan kami, muli kaming naglakas ng loob ng tatay ko. Marahang kaming naglakad papunta sa kabilang banda. Nang makalagpas kami ay binilisan namin ng takbo. Sabay tago ulit nang may makitang paparating. Anak! Oh, bakit, Tay? Nak, sa likod mo! Ano pong nasa likod ko, Tay? Nak, may aswang! Pagharap ko, bigla na lang akong dinamba ng lalaking aswang. Hindi ko napansin na may nag-aabang pala roon. Umibabaw sa akin ang aswang na yon at pilit niyang inilalapit ang bibig niya sa leeg ko. Sinubukan ko siyang suntukin sa ulo, pero masyadong matigas ang bungo niya. Tay, tulungan mo ako! Huwag kang matulala dyan! Natauhan ng tatay ko. Dinampot niya ang 2x2 sa gilid. Hinampas niya ang aswang. Ang kaso nga lang, bigla yung umilag. Ako ang tinamaan sa hita. Pinilit kong tumayo kahit na iika-ika ako. Ang aswang naman ay agad na umakyat sa bubungan. Ilang sandali lang, narinig na lang namin na may mga tao nang nakakita sa aswang na yon. Agad kaming sumiksik ng tatay ko sa sulok ng bahay. Nagkagulo sila dahil sa aswang. Hinabol nila yon habang kami naman kumuha lang ng tamang pagkakataon. Lumabas kami ulit nang masigurong wala ng mga residente. At habang papatakas kami, bigla na lang merong umilas sa aming dalawa papunta sa dilim. Shh! Huwag kayo maingay. Ha? Mang Juan? Sinabi nang huwag maingay Nanahimik kaming dalawa ni tatay. Pinalagpas lang namin ang mga tanod at ang kapitan namin na may mga dalang pamalo. Nang makalayo na sila, ay saka na kami nakahinga na maluwag. Buti naman natahanap nyo kagad kami. Wala kami ibang matatakbuhan Ikaw lang. Tutulungan ko kayo. Papatayin kayo ng mga yun Sira ulo, di ba? Ikaw pala yung albularyo na tumulong sa anak ko. Rigo, meron pa tayong isang problema. Ano ho yun? May mga aswang dito sa baryo nyo at hindi pa sila umaalis. Hindi ko alam kung kailan sila lalabas at hindi ko rin sila makita. Kung sana magkaisa mga tao na tugisin sila, kakailanganin ko sana ng tulong nila. Hindi ko kaya mga aswang kung mag-isa lang ako. Anong binabalak nyo? Wala akong magagawa. Kailangan muna nating iwan ang baryo na ito. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ko kagad. Kapag ako nawala, wala nang haharap sa kanila. Kaya mag-iisip muna ako ng mas magandang plano. At susubukan ko rin makausap ang iba pang albularyo na samahan ako sa laban kontra sa aswang dito. Noong mga sandaling yon, nagpahinga na muna kami sa kinalalagyan namin. Makalipas lang ang halos 10 minuto ay lumabas na rin kami. Dahil abala na ang mga residente sa pagtugi sa mga aswang, nagawa na namin makalayo roon. Hindi na kami sa pinakabungad dumaan. Pumasok na lang kami basta sa kagubatan. Malakas na rin naman ang loob ko noon dahil kasama na namin si Mang Juan. Nag-aalala ako kay Gary at Piting. Ayos lang kaya sila? Bukas na umaga, sasamahan mo akong bumalik para makibalita. Siyempre, hindi ka dapat magpakilala. Itong dalawang mong kaibigan, kumbinsihin mo na sumama sa atin. Kung sakali man kasing hindi pumayag ang mga kakilala kong albularyo, bubuo na lang tayo ng grupo. Akong bahala sa inyo, tuturuan ko kayo. Tuturuan mo kaming lumaban sa mga aswang? Delikado naman yata yun, Diyos ka.
Pero mas maganda nang matuto kayo lumaban kaysa naman habang buhay ka lang na umiiwas sa kanila. Kagaya na lang kanina, wala kayong magawa. Kung hindi tayo nagkasama, baka wala na kayo. Baka dinumog na kayo ng mga kalugar ninyo. Baka nalapa pa kayo ng mga aswang. Tay, tingin ko tama si Mang Juan. Kailangan talaga natin matuto. Kung hindi, mamamatay na lang tayo ng walang saysay. Narating namin ang bahay ni Mang Juan sa paanan ng bundok. Halos 1 oras ding lakaran mula sa baryo namin. Simple lang ang tirahan ni Mang Juan pero maaliwalas. Doon na rin kami nagpalipas ng gabi. Sa kabila ng mga nangyari, nakatulog naman kami ni tatay ng maayos. Ramdam na ramdam kasi namin ang matinding pagod. Dakong 7:00 na ng umaga nang magising kami. Paglabas namin ng bahay ay nakapaganda na pala si Mang Juan ng pang-almusal namin. Okay na. Maya-maya alis na rin tayo, Rico. Ay, siya nga pala. Kanina madaling araw, nakakausap ko na yung mga kapwa ko albularyo. Medyo marami-rami ang pumayag na sumama sa atin. Kaya mamayang gabi, babalikan tayo sa baryo ninyo para magbantay. Sa ngayon, kukuha na muna tayo ng update doon. Hindi ba ako pwedeng sumama dyan? Pasensya na pre, pero hindi. Mas mainam ka nang narito ka lang. Kami nang bahala ng anak mo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman mapapahamak itong si Rico eh. At saka, nawalan na ako ng oras na turuan kayo makipaglaban. Kailangan na natin magmadali. Si Rico ang isasama ko dahil mas mabilis siya. Kahit hindi ko maturuan ngayon, sapat na ang bilis niya para makasabay. Tumango na lang si tatay. Pero baka sa mukha niya na gustong-gusto niyang sumama. Matapos namin kumain, iniwan na rin namin si tatay roon. Nagsuot lang ako ng itim na sombrero at jacket na may panabong sa ulo. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang baryo namin. Sa bungad pa lang, kinakabahan ako. Lalo na nang marinig ko mga nag-iiyakan. Nadaanan namin ang mga bangkay ng biktima ng mga aswang. Hindi lang pala yung pamilyang nakita namin ang biniktima ng mga nilalang na yon, kundi mas marami pa. Huwag ka magpapalata. Kalma. Kumilos ka lang ng normal. Kapag nakilala ka nila, siguradong todas ka. Nakikita mo naman kung paano sila maging emosyonal. Nakayuko lang ako habang naglalakad kami. Nilalakihan ko na lang ang hakbang para malagpasan namin sila. Nang matanong ko na ang bahay nila Piting, tumakbo na ako palapit. Piting! Halika dito! Tarantado ka talaga. Bakit ka pa bumalik dito? Hindi ba sinabi ko sa inyo na galit sila sa inyo ng tatay mo? Kayo ang sinisisi ng pagkawala ng maraming buhay dito. Oo, alam ko yun. Alam mo naman palang sinaulo ka, bakit bumalik ka pa? At kasama mo pa pala si Mang Juan. Nandito kami dahil kailangan naming makibalita. Pwede bang pumasok sa bahay ninyo? Bilisan nyo, abang wala pa sila nanay at tatay. Dali! Pare, anong balita rito bukod dun sa mga nabiktima? Matapos manggulo yung mga aswang kagabi, lumabas sila at kinausap si Kapitan. Matandang babae leader nila. Pinapahanap nila kay Kapitan yung parato. At kapag hindi raw nahanap ang parato bago mag-alas 9 ng gabi, lahat daw ng tao rito mamamatay. Yung ibang residente rito, kaalis lang kanina. Pero marami-rami pa rin ang nanatili rito. Sila nanay at tatay. Pagbalik nila mamaya, mag-iimpakin na rin sila. Aalis na rin kami rito bago pa kami mamatay. Mas maganda na magsilayasan na mga tao rito bago pa mangyari ang kinatatakutan ng lahat. Pero ayaw ng iba umalis eh. Halos 80% pa rin ang matatapang at gustong labanan ng mga aswang. Kahit si Kapitan, matigas din ang ulo niya. Akala niya kakayanin nila yung mga aswang eh. Kung makita nyo lang kagabi kung paano sila pumaslang, brutal. Tapos ang bibilis pa nilang gumapang at ang tataas tumalon. Paparating dito mamaya mga kasama kong albularyo. Tutulong sila sa mga tao rito. Pero kailangan ko pa rin ng koordinasyon ng mga tao rito. Kung hindi sila makikinig sa akin, siguradong walang mangyayari. Mamamatay tayong lahat. Kailangan natin ng matalinong taktika. Kailangan ko sila makausap. Anong plano niyo, Mang Juan? Dito ka lang, Rico. Piting, itago mo muna siya rito. Kakausapin ko lang si Kapitan.
Umalis si Mang Juan. Naiwan ako roong nilalamon pa rin ng kaba. Para akong kriminal na nagtatago kahit na wala naman talaga akong kasalanan. Inabutan ako ni Piting ng kape. Pero sa halip na kumalma, mas lalo lang akong ninerbyos. Si Gary pre, kumusta? Ayos lang ba siya? Ayos lang ba yung pamilya niya? Oo, ayos lang naman. Duman ako kanina dun eh. Wala naman nasaktan sa kanila. Gusto ko siya makausap. Huwag ngayon pre. Yung nanay at tatay nun, kayo sinisisi sa lahat ng mga nangyari. Kapag nakita ka ron, yari ka. Tawagin mo kaya, papuntay mo dito. Hindi pa rin pwede. Kahit ako, umiiwas din ako lumabas-labas eh. Alam ng mga tao na magkakaibigan tayo. Kaya yung iba, tinatanong ako kung alam ko kung nasaan ka. Ay nako, pasensya na pre ah. Mukhang nadadamay pa kayo sa gulong ito. Ano ka ba? Hindi nyo naman kasalanan eh. Isa pa, damay naman talaga tayong lahat kasi nakinabang din naman kami. Kung tutusin, wala silang karapatan na sisihin kayo ni Mang Rene. Dahil sa kasakiman, nadamay sila. Pero dahil din sa kasakiman namin, kaya nangyari to. Kami nagdala rito ng mga ginto eh. Basta, naniniwala akong wala kayong kasalanan. Ilang oras kaming naghintay sa pagbabalik ni Mang Juan. Nalaman na lang ni Piting na hirap na pala si Mang Juan na pakiusapan ng mga tao. Hindi siya pinakikinggan dahil hindi naman siya taga roon. Sa kakahintay, nakaidlip na ako at nagising lang ako nang kalabitin ako ni Piting. Huy, langiya. Bakit ngayon mo lang ako ginising? Sabi ni Mang Juan, hayaan lang kita matulog kanina eh. Teka, ibig sabihin inabutan ako dito ng magulang mo? Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman nila nilaglag. Naniniwala pa rin sila na wala kayong kasalanan ni Mang Rene. Si Mang Juan nasaan? Maya-maya babalik na rin yon. Hindi pa siya tapos eh. May mangilan-ngilan na siyang nakumbinsi pero kakaunti pa rin. Ay ako, wala akong magawa. Dapat kasama niya ako eh. Huwag ka na nga makulit. May progreso yung ginagawa niya. Huwag mong sirain. Lalabas lang tayo dito kapag dumating na siya. Halos kalahating oras pa kaming naghintay. Sumapit na ang 8:00 at maya-maya pa, nakarinig na kami ng malakas na sigawan. Sinasabayan nyo ng mga angil na mga mababangis na nilalang. Yun ang hudyat ng kaguluhan. Kinuha ko na kagad ang itak na daladala ko. Hindi pwedeng nagtatago lang ako rito. Lumabas ako ng bahay nila Piting Kabanong. Wala na akong pakialam kung makita ako ng mga kalugar namin. Ang nasa isip ko lang ng mga sandaling yon ay matulungan si Mang Juan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Doon nanggagaling yung angil ng mga aswang. Kinumbok namin ang direksyon na tinuro ni Piting. Pagdating namin doon, nakita namin ang mababangis na nilalang na kinakalaban na ng mga tao. Walang kalaban-laban ng mga naroon. Unti-unti silang nalalagas habang pinagpipiestahan ng mga aswang ang katawan nila. Sa isang iglap, ang tapang na inipon ko ay bigla na lang nawala. Parang naglaho ang lakas ng loob ko. Nanlambot bigla ang tuhod ko. Natulala, nabalisa. Hindi ko na alam ang gagawin. Pre, naririnig mo ba ako? Sabi ko, hindi natin kakayanin ng mga yan. Kailangan muna natin hanapin si Mang Juan at hintayin ang mga kasamaan niya. Oo, naririnig kita. Ayos ka lang ba? Uy, relax ka lang. Anong gagawin natin? Hanapin nga muna natin si Mang Juan. Hindi ka pa rin ba matauhan? Eto, amuin mo. Visit ka, baho. Ano yun? Amoy ng pet ko. O di ba, naimasmasa ka na? Sumunod ka na lang sa akin, dali. Maingat kaming naglakad ni Piting habang nangyayari ang kaguluhan sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao. Hinahanap namin si Mang Juan pero dahil malaki ang baryo namin, hindi namin agad siya makita. Pagliko namin sa isang iskinita, napatigil kami nang meron na kaming makasalubong na isang aswang. Naglalawa sa laway ang bibig nito. Nanlilisik din ang mga mata. Palagay ko, masarap na pagkain kami sa paningin niya. Bigla siyang umatake. Nagkatulakan pa kami ni Piting. Kaya hindi pa nakakalapit ang aswang, nakabalandra na kami. Napatigil ang aswang sa gulat dahil sa ginawa namin. Sinamantala namin yung para agad na makabangon.
Ilang beses naming sinubukan na matamaan siya ng taga pero marunong siyang makailag. Magaling siyang umiwas. Hindi siya magaling. Tatanga-tanga lang talaga tayo. Anong gagawin natin sa buwang na yan? Bahala na! Naunang lumusab si Piteng sa aswang. Bara-bara na ang ginagawa niyang pagtaga, pero bigo pa rin siya. Nang makita kong aatakin na ng aswang si Piteng, kinuha ko ang bote sa gilid. Pinukul ko yun sa aswang. Nang tamaan yon sa muka, ay napatigil ito. Nakakuha na ng pagkakataon si Piteng para mataga ang aswang. Tinamaan niya yun sa ulo kaya agad itong bumulagta. Pre, sa ulo! Sa ulo natin siya dapat birahin! Sige, sa ulo! Ang galing ng pagbato mo ron, pre ah. Pero, wag mo na kulitin ah. Kung nagkamali ka dun, sa ulo ko tatama yun. Yun lang ang una ko naisip eh. Akala ko kasi mamamatay ka na. Tara na pre, hanapin na natin si Mang Juan. Dahil nakapatay na kami ng aswang nung sandaling yon, nagkaroon na rin kami ng lakas ng loob para lumabas. Habang nagkakagulo sa baryo, pasimple kaming tumakbo para lagpasan ng mga yon. Pero muli kaming napatago nang makitang dumating na ang mas maraming aswang. Natanaw namin na matandang babae na sinasabi nilang pinuno ng mga yon. Nako, naloko na. Paano natin mahanap si Mang Juan nito? Saan ba kasi natin mahanap yung parato para tumigil na sila? Buwisit naman oh. Baka naman kasi napunta dun sa mga armadong lalaki. Hindi. Teka. Isipin ko ah. Parang meron akong nakita eh. May naalala ko. Sandali. Ano? Anong naalala mo? Teka nga lang kasi. Huwag ka magulo. Nag-iisip ako eh. Basta ang sabi ni Mang Juan, parang lalagyan daw yun. Oo nga. Ang kulit mo naman eh. Manahimik ka nga muna pre. Niisip ko pa kung saan ko nakita. Pinikit ko ang mga mata ko. Bigla ko na lang naalala na parang meron akong nahawakan na kakaibang bagay na kulay ginto. At maya-maya lang, naalala ko na kung ano yon. Alam ko na kung nasaan yung punyemas na aparato na yon. Ha? Nasaan? Nasa bahay lang namin. Naalala ko, meron ako nakitang parang garap ko na ginturin. Naitago ko yun sa ilalim ng papag ko. Kailangan ko makuha yun para maibigay na sa kanila. Para itigil na nila yung mga ginagawa nila. O yan ang gagawin mo. Uuwi ka. Paano kung makita ka ng mga residente dyan? O kaya yung aswang? Tingnan mo oh. Kapag lumabas ka rito, makikita ka kagad nila. Wala na akong pakialam. Kailangan ko sumugal pre. Kung hindi, mas maraming pambuhay ang mawawala. Dito ka lang. Ako nang bahala. Uy! Visit ka! Teka! Wala nang nagawa si Piteng nang tumakbo na ako palabas sa pinagtataguan namin, Kabanong. Karipas ang ginawa ko para lang makarating agad sa bahay namin. Pero sa kasamaang palad, nakita ko ng mga aswang. Pati na rin ang matandang babae na pinuno ng mga aswang. Pero wala akong pakialam. Ang tanging nasa isip ko ay ang makuha ang parato at maibalik na sa kanila. Matagumpay ako nakarating at agad kong kinuha ang parato sa ilalim ng papag ko. Napangiti na lang ako kasi akala ko matitigil na ang kaguluhan. Palabas na sana ako ng bakuran nang biglang dumating ang matandang babae. Kasama niya ang iba pang aswang. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Ramdam na ramdam ko sa kanila ang gigil. Huwag niyo ako sasaktan. Nakita ko na yung hinahanap niyo. Di ba ito yon? Parato ba ang tawag dito? Ito oh. Binabalik ko na. Paglapastangan sa kultura at paniniwalang espiritual ang ginawa niyong mga tao. Mga wala kayong moral. Teka lang. Hindi mo naman kailangan magalit. Ito na nga oh. Di ba ito naman ang dahilan kung bakit kayo narito? Ito na. Kunin niyo na. Kahit ibalik mo ang parato, hindi nyo na may babalik ang sinira niyong dangal na mga namayapa naming mahal sa buhay. Niyurakan ninyo ang kanilang mga kaluluwa. Ninakawan, pinagsamantalahan at sinaktan nyo pa ang nagbabantay sa kanilang mga kaluluwa. Walang kapatawaran ang ginawa nyo. Tunay nga na mga tao ay tunay na mga demonyo. Teka, sandali. Hindi naman kami ang nagnakaw talaga eh. Nakuha lang naman namin yung mga kayamanan doon sa leader ng mga armado. Paano mo nasabi na hindi nyo ninakaw? Buong baryo nyo ang nakinabang. Hindi lang ito tungkol sa parato at sa mga kayamanan na kinuha nyo.
tungkol na ito sa pambabastos niyo sa aming lahi. Kaya humanda kayo ngayong gabi. Lalong-lalo ka na nagtago ng parato na yan. Pipira-pirasuhin ka namin! Mga kasama, paslangin niyo ang binatang yan! Nanigas na lang ako sa kinatatayuan ko nang makita kong palapit na sila sa akin. Para akong nilagnat sa sobrang takot. Buong akala ko kasi ay magiging maayos na rin ang lahat. Pero nagkamali ako. Napagilid ako nang makita kong may mga palasong tumarak sa mga aswang na nasa harapan ko. Kasunod noon ay nagpulasan na rin silang lahat. Pati ang matandang babae naghanap na rin ng mapagtataguan. Habang ako naman ay sumiksik lang sa gilid ng pintuan namin. Rico, ayos ka lang? Mang Juan? Wala nang silbi ang parato na yan. Gusto na talaga nilang burahin ng mga tao rito. Kaya lalabanan natin sila. Mga kasama, habulin niyo ang mga aswang! Umalis na sila, Mang Juan. Ako naman ay naiwan pa rin sa kinauupuan ko at habol-habol pa rin ang hininga. Nanlalambot pa rin ang tuhod ko ng mga sandaling yon. Ramdam na ramdam ko pa rin ang takot. Pumasok ako sa bahay. Hindi ko makalma ang kalooban ko kaya naisipan kong uminom na lang ng tubig. Pero laking gulat ko nang makita ko na ang matandang aswang sa loob. Hinintay lang pala niyang makaalis si Mang Juan. Ha? Paano ka nakapunta dito? Akala mo may hahayaan kitang mabuhay? Ikaw ang dahilan kung bakit may gulo. Ikaw ang may pasimuno ng lahat. Hindi totoo yan. Kung ano man ang mga narinig mo sa mga tao dito, mali yun. Wala akong tiwala sa mga tao. Kaya wala akong pakikinggan sa sasabihin mo. Humanda ka. Ako mismo ang lalapas sa... Sandali lang! Nagulat na lamang ako nang biglang lumabas si tatay mula sa kusina. Bitbit niya ang isang tabo ng asin. Sinaboy niya yon sa matandang aswang at dahil sa ginawa ng tatay ko, halos mangisay-ngisay ang aswang na yon. Parang napapaso ang balat nito base sa nakikita namin ni tatay. Walang iya kang aswang ka! Wala kang karapatang pagbantaan ng buhay ng anak ko! Buong akala namin ay mamamatay na sa asin ng matandang aswang. Pero makalipas lang ang halos 2 minuto, nakarecover siya kahit nalapnos ang balat niya. Talagang ginagalit niya ka! Anong akala niyo sa akin? Mahina! Mamamatay lang sa asin! Mga hibang! Kinuha ko na ang itak sa gilid. Kahit na alam kong hindi ko kakayanin ng aswang na yon, humarang pa rin ako kay tatay para akong humarap. Tay! Ako naman ang bahala sa inyo! Nagsimulang gumapang ang aswang at lumundag palapit sa amin. Pero laking gulat namin nang bigla namang lumitaw si Mang Juan sa pintuan. Tinaga niya matandang aswang sa binti. Nang mapadapa yun, hindi na nagdalawang isip si Mang Juan na tadtarin ng taga. Pero nagawa pang makadistansya na matanda. Dumaan yun sa bintana. Tatakas pa sana matandang aswang pero hinabol ito ni Mang Juan. Merong kinuha si Mang Juan na kulay pilak na kutsilyo. Itinarak niya yun sa katawan ng matandang babae at ilang sandali lang, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang aswang. Rico, bantayan mo ang tatay mo. Aasikasuhin lang namin yung mga natitira. Wala na itong pinuno. Madali na lang yung mga yon. Umalis si Mang Juan, pero kaming dalawa ng tatay ay nasa bahay lang. Natatanaw pa namin ang bangkay na matandang aswang na nakadapa sa lupa. Kahit na alam namin patay yun, hindi pa rin namin magawang maging kampante. Makalipas ang halos 1 oras, tuluyan na ring nawala ang mga angil ng aswang sa baryo namin. Isang senyales na ang mababangis na nilalang ay natalo na rin ang mga kasama ni Mang Juan. Tay, ligtas na tayo. Wala na kayong dapat ipag-alala. Wala na ba mga aswang? Wala na. Nang masiguro nila Mang Juan na napulbos na nila ang mga nilalang na yon, binalikan na rin nila kami. Kasama na rin nila si Piteng. Kinaumagahan, nangangamoy sunog sa baryo. Sabay-sabay kasing sinilaban ang katawan ng mga aswang. Ang mga residente naman, hindi pa rin nila kami napapatawad. Kami pa rin talaga ang sinisisi nila. Kahit na anong paliwanag namin sa kanila, ay galit pa rin sila sa amin. Ang maganda nga lang sa nangyari, hindi na sila marahas. Kaya naman, para makapamuhay kami ng tahimik ng tatay ko, naisipan na lang naming manirahan sa bayan.
Sigurado na ba kayo? Hindi na talaga magbabago ang isipan nyo? Alam nyo naman, hindi na kami matanggap ng mga tao rito. Kaya mas maganda na rin siguro kung lalayo na lang kami. Pare, pasensya na pala sa inasal ko ha. Wala akong nagawa para tulungan kayo. Inuna ko pang maglaklak. Habang tulog ako, marami na palang napapahamak. Pare, wala kang kasalanan. Kami nga ni Piting na mulat, wala rin naman kaming nagawa eh. Ang sinasabi ko lang, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Wala namang may gusto sa nangyari eh. Basta kayong dalawa, magpapakabait kayo ha. Makikita pa rin naman tayo eh. Pwede naman kayong pumunta sa amin kapag may oras kayo. Kailangan lang talaga namin tong gawin para na rin sa katahimikan nila. Oh, paano? Alis na kami. Nilisan namin ang baryo na naging parte na ng buong pagkatao namin. Kahit masakit, kailangan namin gawin yon bilang paggalang na rin sa nararamdaman ng mga taong nabiktima ng mga aswang. Namuhay kami ng payapa ng tatay ko nang nasa bayan na kami. Si Mang Juan ang naging sandalan namin dahil malapit lang din ang isa niyang bahay sa bayan. Kabanong, sa mga nangyari, napagtanto ko rin na talagang iba ang naidudulot ng kahirapan sa buhay ng isang tao. Dahil sa kahirapan, nagagawa nating mapag-isip ng mga bagay na hindi naman dapat. Dahil sa kahirapan, madali tayong nasisilaw sa mga alam nating mali pero makakapag-unlad sa atin. Mabuti na lang talaga, mabait pa rin sa amin ng Panginoon. Dahil sa kabila ng mga nangyari, nakasama pa rin kami ng tatay ko. Tatapusin ko na po ang aking kwento. Hanggang dito na lang po, and more power sa inyong channel. Marami pong salamat at pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kabangers at mga kayanggaw. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Ayun, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating bagong kwento. Pero kung nabitin kayo, baka naman po pwedeng mabisita nyo naman yung isa po nating channel, yung Pamela Clamil na channel. I-search nyo lang po dito sa YT. Ako din po ang nagnanarrate doon bilang si Lolo Pael at minsan ako po ang nagnanarrate. Maganda rin po yung mga kwento doon. At pag bumisita po kayo, huwag niyo pong kalimutang pindutin yung subscribe button kasi kukunti pa lang po nagsusubscribe doon eh. Kaya sana po pakisuportahan. At paki-comment na lang po para ma-replyan ko po kayo. Dito rin po mag-comment kayo kung saan kayong lugar na nakikinig para mabati ko po yung mga kalugar ninyo. At syempre, don't forget to like and share. Hanggang sa susunod na kwento. Wakas!